BBM legacy, budol, baha, mga magnanakaw. So yan ang iniiwan ng BBM administration. Mga nakaraang araw, may mga nagsasabi pa, PCO yata yung sabi na BBM will be leaving behind a great legacy, pinakamagaling na presidente and all that. Pero iba yung nakikita natin sa bansa natin eh. Baha, bangka, bangkay, ay nako. Tapos sige pa ang ano nila, bintang sa kung kani-kanino, sa Duterte. Bintang, habol nila mga ano, pinalalabas nila, magnanakaw ang mga Duterte, pero sila tong nagnakaw. Kasi kitang-kita nyo, pinakcheck na naman ng langit ngayon. Baha na naman. Pero ang ano doon, mas matindi yung baha eh. Mas matindi ngayon ang baha. Yung mga dating hindi binaba, binaha eh. Kaya, yun ang gusto nating bigyan ng ng kakulangan pansin. Obvious naman yung yung balita na marami sa SOCMED, marami sa mga mainstream media. We deserve it because yan yung natin eh. Pinabayaan natin. Yan yung hindi naman ginusto eh. Hinayaan lang dahil sa pagpawalang bahala ng mga Pilipino sa seemingly walang walang nangyayari. So yan. Matagal pa ang tagulan. Abutin pa yan hanggang October, no? October, November, parts of November. So, anong gagawin natin? Anong gagawin ninyo? Well, suck it up. Pagtiyagaan ninyo, pagtiyagaan natin. Lahat tayo apektado eh. Lahat tayo apektado. Ultimo yung OFW kasi yung mga nasa abroad na Pilipino, di naman nila maiwasan, mag-worry sa kanilang mga pamilya. Either mabaha o ma-landslide. Ayan na naman, ingay na naman. Shh, toy. Mga nawalang yan to. Kung kanina tahimik, ngayon mag-ingay na naman. So, yun yung natin, ang problema natin. Wala, anong magagawa natin? Anong gagawin ninyo? Anong pwedeng gawin? Wala, nandyan yung baha eh. Ulan at uulan. Science, no? Dalawa lang ang dumadaan dito sa atin na weather, no? Dry and wet, no? Season. Dalawang season lang tayo. Isipin nyo kung snow pa yan. Kung snow. Ngayon nga eh, nakakasuya eh. Maraming nabuisit. Yung mga residente, hindi kayo makalabas ng bahay. Pinasok pa yung bahay ninyo ng tubig ba? Hanggang tuhod, hanggang bewang, hanggang dibdib. Na? Basa yung mga gamit ninyo. Yung mga commuter, hindi makabiyahe. Meron pa dyan mga LGU na nag-declare na lahat na LGU na walang pasok. Yung iba, tulog ang mayor. Hindi man na mag-declare kung ano na. Nihintay. Sa Tarlac yun eh. Pero na. So, ayun pumasok yung mga tao. Tapos nun eh. Ay, shoutout nga pala kay Ronnie Ting, no? Ronnie Ting, taga Baguio. Kita kami kanina. Sumusunod, akala ko kalaban. Nakatingin sa akin. Ready na akong ready na akong upakan. Sa joke lang. Iingat lang ako, nag-iingat. Kaya nung tumigil ako, kasi parang magkasunod kami, tumigil ako, galakad kami. Papunta ako public market, ayun, pinansin naman ako. Kakilala, follower. Magandang gabi kay Ronnie Ting, Baguio City, no? Ronnie Ting. Kumusta sa'yo, brother? Sa'yo ka na. Thank you sa pag-susuporta, thank you sa pagpanood. Sa kanya, ready na siya sa evolution. Gusto na niya ng theory of evolution eh. Kaya nga lang naghihintay lang ng hudyat eh. Sabi ko, wala, rainy season nga. Baha yung mga tao. Nakapayong mga basang sisiw. Naglilipat ng mga gamit sa second floor kung may second floor sila. Yung mga first floor lang, kawawa. Ano ba itong natin? So, naperwisyo yung mga tao. Thank you, Ronnie Ting, ha? Thank you. Magandang gabi sa iyo. Sa pamilya mo. Thank you sa pagpapanood. Thank you sa suporta. Anong pwede natin gawin? Sa ngayon, wala kayong magagawa. Hintayin yung matapos ang rainy season. Kasi, wala. Yan talaga. Ngayon, ang tanongin ninyo sa sarili ninyo, ba't ganyan? Ba't nagkakaganyan? Tapos noon, papayagan ba natin na ganyan lagi, taon-taon, na sandamakal na flood control project
Pero binudol tayo, ninakawan tayo. Ayan, nabaha tayo. Nabaha kayo. Sa mga bundok, landslide naman. Grabing perwisyo. Pagka na landslide, narangan kalsada, kinakailangan ayusin yon. Peligro dun sa mga quick response team ng mga LGU, sa mga nag-operate ng mga backhoe, mga ganun ba. Tapos doon, ganun din yung mga rescuer sa mga baha na parte, naghahanap sila ng re-rescuehin. Maraming salamat sa inyo, no? Kayong mga civic groups, mga PNP, AFP, na nagre-responde, mga sa mga disaster relief, etc., etc., mga volunteers, civilian volunteers, LGUs, na tulong-tulong. Yun yung, ganun ang Pilipino eh. Pero, wag tayong ganito na habang buhay, na kailangan ayusin natin to. So, ang sa akin, ang ano ko, huhupa man ang baha, huhupa man yan talaga. Kasi maubos din yung ulan, kaya nga lang, 3 buwan pa. Maubos din yung ulan, and then after that, sana hindi humupa yung sama ng loob natin, yung galit natin, yung kagustuhan natin na wag papahupain, yung kagustuhan natin ituwi dito. Itama ito. Kasi yung mga politiko natin talaga may problema rito. Hindi tayo. Nagbabayad tayo ng taxes eh. Nagbabayad kayo ng VAT, nag-ano kayo, income tax kayo. Mga karapatan na, ano tawag doon? Mga karapat dapat na buwis na binabayaran, ay dapat in-expect natin na kung magpapagawa man ng mga flood control project, to mitigate yung mga ganitong bagay na hindi dapat nangyayari. So, term should be not flood control, but flood harvesting, ganon. Water harvesting, no? Huwag mo i-control yung flood, wala kang magawa. Kasi laging high point to low point ang tubig. High point, bundok, umulan, buong parte, buong Pilipinas, umulan, buong nandun yung weather pattern, kung kunyari 1,000 kilometers yung radius ng bagyo, aabutin lahat, yung habagat, hihilahin, ulan talaga. Kung ilang araw yan, tas may hihigupin pang low pressure area, sunod-sunod yan. Kaya nga rainy season eh. So sunod-sunod. Pagka-sustain yung ulan, sunod-sunod na bumabagsak yung ulan, from high point to low point, bundok, papunta sa mga valley na may mga tubigan, tapos nun, kakatas pa. Dahil sa wala ng puno, pinutol-putol pa yung mga puno, this is really a messed up situation, a messed up country, no? Just because we have politicians, leaders who do not know what they're doing. Nandyan lang sila para sa title, para sa power. Pero yung thinking para sa Pilipino, malayo. Ngayon, magpamagalingan sila, kuno, na they care so much, pero actually, nabudol tayo, yung flood control na yan. Kaya kayo mga maka-BBM, mga pro-BBM, maka-BBM, tumulong kayo sa mga, garbage control, garbage collection, tumulong kayo, yung mga naglitaw ng basura, linisin nyo. Tulungan niyo yung presidente ninyo na palpak gago. Ngayon, ibibintang lahat kay Duterte yan. Ginagawa niyong patching back si Duterte. Makita niyo yung resolve ng isang leader. Ang totoong leader, hindi bibintang yan eh. Gagawin niya, sosolbahin niya yung problema. Maintindihan mo yung problema, huwag mo ipapasa sa dating nakaraan mo na ganyan Hindi. Tapusin mo yung problema. Kung meron man pagkukulang yung mga nakaraan ng mga presidente, mga nakaraan ng mga leader, pagdating sa iyo, tapusin mo yung problema. Kaya ikaw, Madam Inday Sara, pagka ikaw naging presidente, if ikaw magiging presidente someday or in the very near future, tapusin mo yung problema. Wag nang kasalanan ni BBM, wag nang kasalanan ng mga puta ng mga buhayan. Hindi, talagang pananagutin natin sila. Pero tapusin natin yung problema. It will take time para maayos ito lahat Kasi it takes planning, budget, construction, lahat ng na yan para maayos yan. And probably in a one presidential term na 6 na taon, kaya naman sigurong maayos, no? And then pagka nasundan pa ng isa pang magaling na presidente, 12 na taon, medyo maganda na Pilipinas noon. Pagka nasundan pa ng isa, napakaganda na ng Pilipinas noon. But it has to start in such a way na you have in mind, Madam Inday, at kung sino man kayo na mga gustong maging presidente, ay tapusin yung problema. Hindi ganito lagi. Tumanda na mga Pilipino, ganyan may baha o umulan, babaha. May mga dating mga project na kaya yung flood control sa may bunga flood spillway, no? Okay sana yun. Kaso yung volume hindi naman yung volume ng ulan mas madami ngayon mas malaki yung mga bagyo ngayon, mas malalakas. Supposed to be kung maayos yung pagkakagawa ng mga flood control na yan sa tama na pagkakalagyan. May pera naman May pera Trillion nga So ano nangyari? Ginago tayo, ninakawan tayo. Yun yung So kayo mga pro-BBM, huwag niyo sasabihin magaling na presidente si BBM. May salaw si president. He's
Stupid president. No, sorry pero totoo naman Ano lang, real talk lang. President Bongbong doesn't know what he's doing. Nagkamot nga ng ulo sa harap ng camera Anong gagawin natin? Patay kang bata ka. Pagka ganyan ka presidente, tapos nagkakamot ka ng ulo sa harapan ng nationwide broadcast, ay nakakaya ka. Dapat doon, direct, tapusin yung problema. Wala pinabayaan yung magnakaw yung mga politiko Mga ghost control project. Binibintang nyo kung kani-kanino. O wala pang investigasyon, banatan nyo ng impeachment. O anong nangyayari sa Pilipinas? Kaya kayo mga kababayan, wala kayong choice. You suck it up. You experience the flood. Yun. Kasi hinayaan natin na ganyan. Yun. Masakit. Pero kailan pa yan madidiin sa utak natin at sa dibdib natin na tayo rin naman na may kasalanan nito kasi binoto si BBM, yung mga bumoto kay BBM. Pangalawa, alam natin ganyan, wala tayong ginagawa. Tapos umaasa tayo sa AFP at sa PNP na wala rin gagawin. Anong gagawin na natin ngayon? Wala. Kaya yan, inabot tayo ng baha. Di kasalanan ng Pilipino yan. Pagdating ng eleksyon, bumoto ulit kayo. Benta nyo ulit boto nyo. Benta nyo ulit. Konting tupad, konting ayuda. Pagbili nyo yung boto nyo, 3,000, 5,000, 2,000, minsan 1,000 lang, 500 Okay na, benta nyo, boto nyo. Pagka dinaya ng COMELEC, pabayaan nyo. Wala kayong wala naman kayo pakialam Wala kayong pakialam. Kaya nga, kung ganyan ang ganyan, okay na. Okay na sa langit yan, pakcheck ng pakcheck ang langit. Bahain kayo habang buhay. Yun na yun. Magbangka na lang kayo. Toyota will come out with pati Mitsubishi, Honda, Tesla, bangka. Bangka. Merong 2-seater, may 1-seater, malit na bangka yun. May 3-seater, may 10-seater na bangka. Motorboat pa. Merong 10-speed. May sagwan, yung nagtitipid, sagwan lang. Merong pahila, hihilahin lang ng mga kalabaw. Lalangoy man ang kalabaw. hindi na SUV ang bilhin nyo, hindi na pick-up. Mas stranded man kayo pagka bangka ang bilhin nyo. Bawat bahay, may bangka. Yung mga condominium developer, mga subdivision development, idagdag nyo na kasama sa bahay at lupa na offering ninyo, libre bangka. Libre bangka. Ang sarap na mang-asar, pero in reality, nakakainis. Kasi paulit-ulit na lang ang Pilipino. Paulit-ulit tayo, mga Pilipino. Di ba kayo nakakahalata? Taon-taon kada rainy season. Baha. AFP, nasaan na yung pinapangako ng Amerikano? Na tutulong yung 9 bases na yan. Nasaan na? Na isang Amerikano, wala akong nakikita Meron ba? Meron ba nakuha? Mga residente Amerikano. Yung nag-asawa ng Pilipina. Mga residente na Amerikano na stranded din. Mura na mura. What the fuck? What the F? This country. So, ano mangyayari sa Pilipinas? Walang mangyayari. Kasi nga, inahayaan natin na una, hindi naintindihan ng mga kapwa Pilipino natin. Kayo naintindihan ninyo. Yung karapatan ninyo, yung inyong kapangyarihan. All government authority emanates from the people. Kaya itong mga tukmoy nato na sa gobyerno, ang lalakas ng loob. Pero kaya naglalakas ng loob yan kasi maraming Pilipino hindi alam yung kapangyarihan natin. Hindi alam na itong mga to, pwede nating tanggalin, pananagutin. Wala mga duwag-duwag ang Pilipino. Pero ang ingay. Kaya nga ako, tatawa-tawa na lang ako Ang ingay-ingay. Tapos wala naman, pagka-rally-rally, wala naman. Wala. Kanya-kanya tayo. Kaya we deserve this kind of country. We deserve. Pagka nahupa yung baha, pagka wala na yung baha, ayan na, mga kriminal. Diyan yung mga magnanakaw, diyan yung mga drug addict. Kaya nga, kahit umulan, barilan sa eskwelahan, sa Ateneo, di ba? Sa Zamboanga. Saan ka nakakita, na-live pa niya yung sarili niya, yung bata. Tapos ngayon, ang babanatan yung mga video-video, yung mga ganun-ganun ba? No, it's more than that. Bago kayo magsalita, ang ano dyan, intindihin nyo, ano ba talaga yung ugat ng problema? Hindi yung banat kayo ng banat na para lang makakuha kayo ng Intindihin ninyo, buti pa si Robin yun ang sinasabi, hintayin pa natin yung buti pa si Robin. Pero binabash si Robin. There's one thing good about Robin Padilla, which I like. Makatao yung tao. No? Kahit sabihin ninyong iba dyan na hindi sangayon, na mahina sa ulo. On the contrary, I think Robin Padilla has a common sense. And that's very important sa isang leader ng bansa, no? For a senator like Robin. Di ko pa nakakikilala yan, di ko pa nakakausap yan si Robin. Pero I think he's one of the senators who makes a lot of sense. Napakinggan ko na siya kanina masama ang loob niya kasi yung nangyari sa mga estudyante, pero hintayin pa rin natin yung yun yung tama, hintayin pa rin natin kung ano ba talaga yung totoong nangyari. Kasi maraming
possibilities. Hindi natin alam ano iniisip ng bata. Sinabi, may nagsasabi, binigyan daw ng masamang grado, performer yung bata. So siguro baka may pressure yung household, no, yung family niya, yung mga parents niya. And then, baka may dinadaanan, baka may psychological ek yung bata. Hindi natin alam eh. So, tayo na lang natin. Ang ano doon is how he got access sa mga barel. Yun yung ano. Isa yung dapat na ano yan. Tapos doon what made him do what he did. Sipin mo, mga walang kamali-mali, babaratan mo. Babarilin mo, no? Kaya nga, again, kasalanan ni Duterte yan. Sasabihin nila. Influence ni Duterte. No? Itong gobyerno na to, kung hindi naman kayo makagawa ng solusyon sa mga problema na lumilitaw, tumahimik na lang kayo. Huwag na kayo mambintang. Kasi ang pagbibintang ay nangangahulugan, hindi nyo alam ang solusyon sa problema, na hindi nyo naintindihan ang problema. Kayo problema. Kayo mga politiko. Baha-baha tayo, tignan ninyo. Ang dami yung pinerwisyon tao, commuter, hanap buhay, yung mga nag-grab, yung mga nagde-deliver, yung mga nagda-drive ng mga taxi, etc., jeep, tricycle, etc. O paano makabiyayang baha? O di wala sila kinita. O, you see? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, kahit pa 20-20 pesos lang, kung meron kayong maitatabi, 20-20 pesos lang, for the rainy day, parang langgam tayo muna. Langgam ba? Na you try to save something, 20-20 sa 30 araw, 600 yon. Kung gusto niyo 50 agad, 1.5 yon. Meron kayo nakatabi, nakasubi. Para pagka wala kayo kita kagaya ganitong mga pagkakataon, walang ano, meron kayong bubunutin. O kundi kaya, meron kayo na-imbak ng mga delata, o may mga na-imbak kayo whatever. Kung isang lata ng karne norte, sardinas, o kaya mackerel, o kaya yung mga pusit, konting gisa-gisa lang, sibuyas at saka bawang lang, okay na. Meron kayong tanim na gulayan dyan sa likod bahay, meron kayong mga talbos-talbos, o di okay na, pangsamantala. Pero wala akong magagawa pagka hanggang dito yung hanggang dito yung tubig. Hanggang dito, paano magluluto nun? Paano magluluto? Talentado talaga ang gobyerno natin, no? Si Raulo, kawawa Pilipino. Tarantado. Tapos susunogin niyo pa yung bahay. Susunogin niyo pa yung bahay niyo. Naklanto ko. This is because itong sistema natin, itong gobyerno natin, gago. Gago, mga politiko natin. Kunwaring mga makatao, makabayan, pero actually hindi. Wala silang pakundang. Wala silang paki kasi secured yung kanilang tirahan. Can afford sila, may mga utusan sila. Kayo, wala kayo utusan Kayo talaga magbubuhat ng mga gamit ninyo na iniiwas niyong mabasa, mga frigider ninyo, etc. Tapos wala pang kuryente. Magkakandila kayo. Ipinatong nyo doon kung saan lang may tuyo kasi baka mamatay yung kandila. Kung saan lang may tuyo, nandun lahat ng papeles nyo, sunog bahay nyo. Sakit na ba? Kaya mga kababayan, mag-isip lang kayo. Isipin nyo lang na nakakainis. Pero wala kang mangyayari pagka stress na stress kayo Filipino is known to be resilient. Pero not all of the time, you have to be resilient. Magdagdag naman kayo ng konting galit, no? Na ipakita nyo naman na naintindihan ninyo yung sitwasyon natin, yung karapatan ninyo bilang mga mamamayang Pilipino, naintindihan nyo na may tarantado talaga dito na niloloko tayo, binubudol tayo, nababaha tayo dahil sa putragis na flood control na yan, no? Tanong ninyo kung kunyari yung flood control project na yan, hindi peke, hindi ghost project, kahit pa paano may nagawa, 50%, 70%. Kung kunyari yung mga nilagay na mga dike, no, hindi fake yung mga bakal o yung panambak, talagang solid na matibay, hindi bibigay yung mga dike. Hindi aabot sa mga lolan yung baha. Stupido. Ang pinaka diyan nakakainis talaga ang sitwasyon natin. At mas mainis kayo kasi abutin pa yan hanggang October, November. Sige ulan So ngayon, hintayin ninyo na matapos yung ulan-ulan, tumigil, sumilip ang araw, pero hindi magtagal, ayan na naman. So, number 1, madala kayo. Madala. Pagka sakaling umaraw at kayo maglilinis na kayo ng mga gamit ninyo, isipin nyo, in your own little way, paano ninyo mahaharang yung mga tubig baha. Pwede kayo siguro maglagay ng mga, kung mababa yung lugar talaga ninyo, maglagay kayo ng sandbag o whatever. Para lang maiwasan yung mga gamit niyo, lagyan yung patungan niyo, tandang niyo kung hanggang saan yung patong ng yung ng tubig. Maglagay kayo ng parang self dike doon sa yung parang may kayo. Ganun ba? Isipin nyo, kanya-kanya sitwasyon niya, kanya-kanya na given yan. Kaya doon sa area ninyo, tingnan ninyo. Mag-stock up yung pagkain kasi kunyari in a few days, 1 week kunwari,
ano kayo, ma-shutdown yung kalsada, wala kayong malabasan, wala naman, lulusong kayo. Not unless may bangka kayo. Kaya, nakakaloko eh. At least meron kayong may pagkain kayo. Nakakainit ng ulo, pero you have to suck it up hanggang sa matapos to, and then wait for another year. May 2 years pa siya eh, no? 2 years pa yung gobyerno na yan. Unless na galawin nila yung constitution, ma-impeach ang Inday Sara, walang eleksyon, extend nila yung sarili nila, they remain in power. Tuloy-tuloy yung baha. Tuloy-tuloy yan. Kasi hindi nila isosolve yung baha na yan. Now, can it be solved? Pwede siguro. I think so. But it takes time. It takes effort. It takes a lot of political will, determination, direction nga. Dapat antimano, alam mo na kagad na saan ang gagaling yung problema. Ay, nako. Who wants to become president? Kaya nga siguro si Inday eh. Oh, bakit ako tatayo mag-presidente? Laki ng problema. Laki ng problema ng Pilipinas. Seriously, laki ng kinakaharap ng because we are a fucked up country. We're all messed up. Ang laki ng problema natin sa ating kultura, sa upbringing, sa breeding natin ng Pilipino. We are bringing out the worst in Filipinos, even our lawyers, no? Even yung mga pari natin, panay mga military natin. Mga korap ba? So, we have been producing below quality ng mga Pilipino. Kaya nga, bago maayos yan, it takes time. Kasi sisimulan mo sa early stage, sa pamilya, bata pa, yung kaya mo pang makontrol, kaya mo pang maituwid. And then sa eskwelahan niya, tapos sa workplace niya. Yung mula sa pamilya hanggang sa workplace niya, mga abutin niya ng mga 30 to 40 years, no? By that time, meron ka ng 40 anyos na Pilipino, may asawa na yun, may pamilya na yon. Hopefully, gagawa siya ng mas magandang lahi ng Pilipino, no? Yung upbringing nila. They will demand yung tama sa eskwelahan while the government is trying to correct yung mga eskwelahan natin. Yung curriculum, etc., value formation. At the same time, ganun din yung yung mga sa eskwela, sa private sector, sa workplace, no? Yung mga kumpanya, merong inaano yung gobyerno pinapatupad na that will bring out a strong sense of nationalism, pride for the country, pride for the race, for the Filipinos. Yung ganun ba? Moral fiber. It takes time really 30, 40 years. By that time, you have lived half of your life. So siguro, it has become ang tinatawag dito na yung mantra mo, iniisip mo lang panay kabutihan, panay tama. Hindi yung paano ko ba magagancho ang mga kapwa ko, paano ko ma-scam, ganun ba? Kaya nga ang laki ng problema. 40 years, no? So ano nangyari doon sa nakaraan natin 40 years after EDSA 1? Wala. 86 yun, 86. 14 plus 26. 40 years. 14, 20. Yeah, 40 years. So mula EDSA 1 hanggang ngayon, yan yung nangyari. Sino may kasalanan? Dilaw. Yan yung ginawa ng Dilaw. Yan yung legacy ng mga Dilaw. Ngayon, kabati nila si Bongbong Marcos. No? Aminin nyo, Dilawan. Yeah, 40 years. Ano ginawa nyo? O yan yung Pilipinas. So, baha-baha ngayon. Tapos isisisi nyo sa climate change. No, hindi. Isipin nyo yung anong bansa yung dubog sa tubig. No? Isipin nyo ginagawa ng ng Holland, no? Netherlands. Anong ginagawa ng Venice, no? Anong nasusolve na yung problema nila? Tayo, wala, iyak-iyak tayo, baha. Panay hanggang mura na lang, hanggang sama ng loob na lang. Tapos panay ngit-ngit na, putang na mga politiko na yan, buti pa sila, yung pamilya nila, safe, tuyo, kami basang-basa, etc. Hanggang ganun na lang ang Pilipino. Because you do not know, most of the Filipinos, I think they don't care. I hope I'm wrong. Pero yun ang labas Kasi ilang taon na tayong ganito. Paggrabe ng paggrabe. Nagnakaw na nga sila ng trilyon sa flood control. O nasa na Pilipino? Wala. Pinapanood yung impeachment Inday Sara. Kaya nga, we deserve this country. Kunyaring banata ng gera ni BBM with China, kampiyan natin yung Taiwan. Ano bang
Ba't natin po problemahin yung ibang bansa? Ang daming problema sa bansa natin. Oh, wala. So, ganun ang tapos nun isasabak tayo sa gera. Dahil sa we don't care. Pagka nandiyan yung gera, wala na atrasan yan. Basta, yung iba sa atin, hindi papayag na mangyari yan. No? Hindi papayag. Hindi dapat pumayag. Kasi you do not know the horrors of war eh. Maraming hindi na intindihan eh. It's messy, it's traumatic, and it brings about so many bad memories, no? Kaya nga, hanggat maaaring maiwasan, iwasan dapat. Hindi yung mga ano. Padala nyo sa gera yung medalyado, ng general. Ang dami nagre-react kayo, no, na mga retired, na dati tahimik. Galit-galit sila. Yun ang ano ng budol nga eh. Uso nga ang budol ngayon eh. Uy, magsuot ka ng maraming medalya, budol. Oh, ngayon kayo nag-iingay. Yan nga yung administrasyon, budol. Okay lang. Sa totoo yun, ang may kulang doon yung, sorry, yung ating CSAFP. Sorry, pero on the spot correction dapat. No? Now, I'm sorry, pero on the spot correction, may man, ano? Chief of staff ka, 4-star ka, yan, reservist, 1 star. No? Dapat yan, gaya sabi ko kagabi. On the spot mo, correction. Ano yung mga medalya niyan? Daming mga medalya, kailan ka ba naging reservist? 1 star ka, parang sumaba ka na sa damakal na gera, tinalo mo pa yung mga medalya ko. Oh, ganon dapat, diretso. Mahiya siya, tanggalin mo. Kung hindi mo tatanggalin, ako magtatanggal ng mga medalya mo. Lahat na nakakabit sa'yo, tatanggalin ko. Oh. I will talk to my aide and then tanggalin nyo nga yan. Nakainit ng ulo yan. Oh. Kung ayaw mo mapaya, punta kay CR. Tara, punta tayo CR. Bakit CS? Ba't mo ko niyayaya sa CR? Parang merong something kang balak ah. Ang ano dyan eh. Mag-usap tayo tungkol dyan sa mga medalya mo. Para gusto mo dito, mapapaya ka, doon na lang sa CR, wala nakakakita. Paglabas mo, wala ka ng medalya, wala ka ng mga kurantong, no? Hindi dapat pinayagan yan ng chief of staff para nandoon yung on the spot correction, and then makita ng mga tao, ng mga junior mo, ng mga sundalo, mga official mo, doon sa function. At kung sino man yun nandoon na puta na klase itong chief of staff. Imagine, sayang yung opportunity. Dapat nag-connect ka doon. Dapat binulang. Kung sino man yung EDCAM, dapat binulugan mo. Sir, unbecoming nyo, tingnan yung daming medalya. Dapat sir, huwag kayong pumayag sir na dapat sinulsulan nyo. Yung chief of staff na, sir, kasi pagka pinayagan mo yan sir, it will create an image, your image na wala ka, small time ka. Pero pagka sinita mo yan sir, tapos nun, pinatanggal mo, it shows serious ka sa disiplina. Di natauhan sana lahat, di ba? Wala ngayon ang sasabihin ba, inonsinte. Wala. Tapos kinabukasan, labas ka agad directive habang nakasakay ka sa sasakyan, no? Yung EDCAM mo. Take a memo. Sasalita ka. To all commanders, to J1, kunyari, J1, bla bla bla. Banatan mo. Kasi sabi mo sa EDCAM mo, tawagan mo yung kaya kausapin ko yung yung J1. Kahit alas 2 na madaling araw, kausapin mo yung J1. Ganun ka-serious ang chief of staff. Dapat. Tawagin mo. Ginising kita, pasensya na ha. Pero ayokong matulog nang hindi ito na-aksyonan. Bukas makalimutan ko yan, busy na ako eh. Ngayon aksyonan ko na. So tiis kayo muna, no? Ganito. May issue ka ng order, ganito, ganyan. Gusto mong i-cite mo pa yung tao para talaga example. Dapat ganun eh. Pero yung ginagawa kasi ninyo, napakita nyo kayo na wala eh. Wala eh. May nangyayari ng masama sa harapan ninyo, tinotolerate ninyo eh. May nakita na kayong drug addict dyan, na bossing, drug addict na opisyal, hinahayaan nyo. Meron mga nakita kayo ng mga bendalo, ng mga opisyal, mga magdanakaw sa Congress at Senate, hinahayaan nyo. Hindi man lang kayo gumawa ng statement, a stern statement. We will not tolerate any corruption. Pag kami nakita kami dyan corruption, huli namin. Ganon. Hindi, takot na takot kayo sa posisyon nyo. Tatakot kayo, wala mangyayari pagka ganon. Kaya yung mga politiko, sige, walang kinakatakutan, alam nila, chuchu kayo, mga AFP, PNP, NBI, chuchu kayo. Yung mga nasilalim, mas chuchu kayo. Nakita nyo mali yun sa sitas nyo, hindi nyo questionin. Thus, we remain to be apolitical. By taking the side of government, by taking the side of this, by enabling them to retain themselves in power, and to use that power to suppress everyone, to violate the Constitution, you are like them already. You are tolerating them. You are as guilty as them. Kakaya kayo. Kaya nga, ano na nangyari sa atin? Simple.
Pagka may mali, on the spot correction. Ganun dapat. Ganun sa academy. Hindi naman tinuturo sa academy yun. On the spot correction. May nakita kang mali magmarcha. On the spot correction. Pagdating mo ng matapos yung marcha, pagdating sa nunmes, isite agad na platoon leader. Si ganito, si ganyan, si ganyan. Ano yun? Kung ayaw nyo mapapaya, critic. Right away, critic. Bago mag-march off sa papuntang Mesol. Ganun ang ginagawa ng mga platoon leader namin nun. Sila Torres, 80, class 80. Si Bartolome, na minsan nandun din siya sa platoon leader namin. Ano ba siya nun? Company XO. Pero nagpo-4 platoon din yun eh. 3rd platoon, 4th platoon eh. Kundi si Torres sa 80, si Bartolome, yung nag-chief of PNP, no? Bartolome. On the spot correction, yun yung nakikita namin. Kaya nga, nung graduating na kami, on the spot correction, pagka mali, sinasabi namin, walang pakialam ko magalit kayo sa akin. I don't care magalit kayo sa akin. Ang basta sa akin, nasa tama, sinasabi ko, mali kayo, ito yung tama. On the spot correction, kasi pagka lumipas yun, wala. May makita ka sa maludo, ganyan ang saludo, ganyan ang saludo, ganyan, okay, ganun ang saludo. Wala, tigil, on the spot correction, saludo, ganyan, diretsyo, ganun, saludo. Wala. Bongbong Marcos, nakita nyo, saludo, ganun. On the spot correction, chief of staff ka. Mr. President, wag kang magalit sa akin, korikin ko yung saludo mo, ha? Kaya siguro, batuwa ka na. Hindi, on the spot correction, presidente ka ng Pilipinas eh. Ang ano doon, mapapaya yung tao na sa ibang bansa yan, ganun sa maludo. On the spot correction, wag kayo natatakot. Why? Because you mean well. Tignan nyo ito nangyayari sa atin. Ayan, wala nang on the spot correction tayo. Napakasimple. Ano nangyari? Sa eskwelahan, ganun. Pagka may mali, hindi na ituwid yung bata, lumaki ulo, akala niya okay na. And then, pagka diyan sa serbisyo, ganun din. And then, ang tatanong later on, pagka may investigasyon, since when did this become a tradition? Since when did this become a normal practice? Wala nagkokorek eh. Nakasanayan. Kaya, yun. Yung mga trip ticket, yung mga intel funds na yan, confidential fund, yung mga basta pagka may mali, walang pumupuna, yan ang magiging problema, tradisyon. Congress, walang pumuna. Congress, mga busado, walang pumuna. Yan, mga busado lalo. Magdanakaw pa. Resolution 10, walang pumuna. Si SAS lang ang nakita kong pumuna dyan. And how many years thereafter? 2012, ginawa yun. Kailan lang? 2022 ba yun? 2023. Nilabas ni SAS yan Resolution 10. SAS, Roganda o Sasot, no? Love you, SAS. Ang doon, pinunan niya. Doon ko natutunan yan. Meron palang ganyan eh. Sipin mo kung hindi mo sisitahin yan. Ngayon, lahat sila nakikinabang. Kay Duterte side, kay BBM side. Pare-pares may mali. Ba't nga kayo pipirma ng walang resibo, certification lang, samantalang yung Vice President, hinahanapan yung resibo. Putang impeachment court kayo. Di ba nakakaya? Ipokrito? Wala eh. Kaya mahalaga, for any government, on the spot correction. Pagka merong mali, sitahin. Pagka nagpa-plug ceremony, no? Lupang hinirang, bayang magiliw, tapos pagka may gumagalaw, sitahin, lapitan. Kung ikaw mayor, kung ikaw department head, no? Ikaw commanding general ka, may nakita gagalaw-galaw, pagkatapos ng plug ceremony, lapitan mo. Ganon. Di mo ba alam na bawal gumalaw? Ganon, sitahin nyo. Wala eh. Tapos yung di mo lamang kung sasaludo ba o hawak sa dibdib, kung paano yung hawak sa dibdib, etc. Uniform, sitahin nyo. Yan, medalya, sandamakal, they will get away with it. Ganyan na lang. Ang rason-rason sila. Man, he earned a gold cross. Tarantadong yan. I don't care kung sino yung pero gold cross, ang lakas pa ng loob, sila pa yung nakasakatwiran niya. Kaya nga nakakasanayan, walang sumisita, tapos later on, may biglang sisita, yan. Ang lalakas ang loob. Sitayin mo yung magnanakaw sa gobyerno ngayon. Ang lalakas ang loob. Bentalo pa sila. Kaya mga kababayan, part of our yung kapangyarihan natin na nilagay sa Constitution, tayong nag-imbento ng Constitution natin, tayo nag-ratify niyan. All government authority emanate from the people. You are entitled, yung Bill of Rights natin, you are entitled to your day in court. You are presumed innocent until proven guilty in a court of law. Pucha, kaya pagka yung rights ninyo, tinatrample on, pucha, sitahin nyo. Hindi yung ngit-ngit na lang, gago itong mga ito, gago itong BJMP, gago itong, sitahin nyo. Kasuhan nyo. Hindi, kasi, abale, etc. Pwede naman, sapakin nyo. Aanga-anga pa, sapakin nyo. Nakakainis eh. Kasi kaya tayo nagkaganito, and we deserve this country. Ayan, kita nyo, baha.
isang bansa, baha. Ng tokwa yan. Kailangan magbangka ka, mag-jet ski pa. Kailangan tinatawanan na lang, mag-jet ski ka, magbangka ka, magsalbabida ka, etc. etc. Iba, nag-swimming. Iba, naliligo. Hindi iniisip na merong sakit ng daga. This is what we get. And while we're at it, people die. O, ano ngayon yung mga namatay dyan? O, paano? O, paano na? Gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Paano na yung mga magnanakaw kayo, magnakaw ng flood control project, mga peke-peke, kayo mga kontraktor, kayo mga politiko. O, paano na ngayon mga namatay na Pilipino? Kaya nga, do we deserve this country? Until such time that the Filipino people, kayo mga kababayan, until such time that the Filipino people will feel that power of the people, all authority coming from the people, until such time we understand it, na nakalagay sa konstitusyon natin, at hindi nyo siniseryoso yan, then walang mangyayari sa bansa natin. And we deserve this country. Tawa lang kami. Wala eh. Tapos tuturo kayo. Tayo kayo. Putrakis tayo. Wala naman pakialam yung ibang Pilipino. Walang pakialam yung ibang Pilipino eh. Sometimes I ask myself, is this country worth dying for? And sadly, ang sagot minsan, no, this country is not dying for. Is my family worth dying for? Yes, ang sagot is yes. But this country? No, not yet. Why will I die for this country when the people do not even care about this country? Some people are making money right now at the expense of other people. Ayan, namamatayan. Yung mga kapwa, condolence sa mga namatayan. Condolence sa inyo. Sa mga napinsala, mga na-landslide, mga nasira ang property nyo, yung mga natubog yung baha hanggang dito, hanggang second floor nyo, binaha kayo, natangay pa yung bahay nyo, yung mga sasakyan nyo. Until such time that na-feel natin yung ano natin. Kaya sabi ko paupain yung tubig hanggang sa October, November, tumigil yung rainy season, and then papasok na tayo sa December, magpasko kayo, hanggang gusto nyo, magpasko kayo, enjoy nyo. And then pagdating ng January, towards April, tapusin natin tong problema ng Pilipinas. Hindi yung hanggang salita. Paupain ninyo yung tubig. Pero wag nyong paupain yung damdamin ninyo, yung galit ninyo, yung stress ninyo na nangyayari dahil sa gobyernong ito, BBM. No, budol, no, baha, bangkay, mga magnanakaw. Yun yung ano natin, yun yung legacy nila. And if they continue like this, you will continue on with this kind of life, with this kind of country. We deserve it. The impeachment has been going on for how many? Na-postpone kanina. I was waiting for it, na-postpone. Baha eh. Baha. You see? Divine intervention, hindi matuloy isang araw na impeachment. Baha lang pala katapat ng impeachment nyo. Ang aangas ninyo, babanatan nyo yung Inday Sara. Baha lang palang katapat niyan eh. Matigil eh. Baha. Hindi kayo makapunta sa Senate eh. Baha eh. Ngayon, nakaka 400 million na. No? 325 plus kahapon. Kano na? How many days na? Day 15. Day 15, day 400 million. Day 15. 25 na. Tama, day 15 kahapon. Ngayon sana 425. 400 million. Imagine 400 million if well spent could have been used para sa evacuation, sa relief goods ng mga nabaha. Sayang yung pera, impeachment. Impeachment eh. So, paano na? We have a government who doesn't care how much they spend, how they spend the money, even if they nanakawin nila yung pera. This government doesn't care. Nakawin, may mamatay na tao dahil sa baha. They don't care na merong mga estudyante na magpatayan sa eskwelahan. They don't care na kunyari, panikin kayo ng mga magnanakaw, mga addict, rapin yung pamilya ninyo. Patayin kayo, nanakawan na kayo, nirape pa kayo. They don't care. Why? Because the president himself doesn't care. Kaya all the rest, they don't care. Kulang sa emotional quotient eh, ang ano natin. It's so sad because we have a leader, binoto ko pa naman yung animal na yan. And here we are, you have a president, na di pa natin alam kung peke yan, yung original dedo na somewhere naka-freezer, di natin alam eh. And then here we are, na this guy, trying to pretend to be a good president, and yung kanyang spokesperson, sila Auntie Claire, lahat sila, as if kinain na kayo ng kasinungalingan ninyo. Alam nyo namang tarantado yung presidente, alam nyo naman na peke, palpak eh. Alam nyo naman na hindi siya magaling na leader, fake na leader. And here you are, budol. Kunwari pa kayo maggalit, mga animal kayo. Pero pagka takot na takot kayo, maging presidente Inday Sara, kasi pag-ahabolin kayo, pananagutin kayo ng taong bayan. Sa tingin nyo ba, natutuwa kami? Ako hindi, gusto kong pananagutin ko kayo.
Kung kinakailangan ako yung bumitay sa inyo, ako bibitay sa inyo. Basta may kaso kayo, guilty kayo, kahit naka-death row kayo, kahit ako ang bibitay sa inyo. Pero sasabihin ko muna yung mga tao, free for all. Okay lang. Free for all. Kung tira kayo, huwag nyo patayin, ha? Maputi nakakainit kayo ng ulo, sa totoo lang. Kasi hindi mapapantayan ng perang ninakaw ninyo na kahit isolin nyo lahat yan with interest, hindi kayang pantayan yan ang buhay ng isang Pilipino na namatay. Ilan na yung namamatay? Taon-taon may namamatay. Dahil isang putragis na flood control na yan. Dahil dyan sa mga criminal na yan. Dahil sa mga adik-adik na yan. At hanggang sa hindi tayo nagkakasundo mga Pilipino, matitinong Pilipino, wala akong pakialam sa mga tarantadong Pilipino, mga magnanakaw, mga sindikatong Pilipino, doon kayo, sama-sama kayo sa isang isla. Kasi wala kayong kwentang Pilipino, hindi na kayo dapat dumami. At kung dumami man kayo, kung sakasakali, doon kayo, kasama yung mga pamilya nyo, doon lang kayo, contain kayo sa isang isla. Ay, nako. The whole country will suffer because of a few stupid Filipinos. Kaya nga nakakainis. Now, kung ganito tayo, so be it. Sakit up. Tatamaan tayong lahat. Apektado tayong lahat. Ay, nako. Panay gripe tayo eh. Wala naman. Sa amin noon, sa academy, griping. Nadidinig ko yung lagi yan. First year ako, second year, third year, gripe. Panay gripe. Panay galit. Gripe. Naiinis. Gripe. Utos dito, utos doon. Gripe. Iba yung standard. Upper class, utos to. Upper class, utos to. Iba eh. Gripe. Gagalit ka. Sasapakin ka, ihis ka kasi hindi mo naintindihan. Utos ni upper class ganito. Utos ni upper class ganito. Parehong gagot. Iba yung, magkaiba yung standard eh. Paano? Yung nagturo sa kanila, magkaiba yung standard. Kaya nga, panay gripe. Anong ginawa ko nung graduating kami? Isang standard. Yun. Isang standard para wala na mag-gripe. Kino-correct namin lahat. Paano mawak ng kutsara, tinidor, tasa, yung mga ganun ba? Social graces, paano magbihis, paano paano magsalita, paano mag-arrange ng plato, paano yung, ay, nako. Nag-imbita pa kami ng sino yun? Cora ba yun? Nora. Conchitina Bernardo. Maganda. Kung nasaan ka man. Conchitina Bernardo. Inimbitahan pa namin yun. And then, gumawa pa ng libro na A Complete Woman. Para lang sa mga kadete, in-issue, para pagka mag-aasawa yung kadete, pabasa nyo sa mga asawa nyo, para pagka dinala nyo yung mga asawa nyo, hindi magmumukhang, baryotik. Hindi magmumukhang, tamukyo. Mag-aastasta yung asawa mo kung sino-sino. Kala mo, asawa mo, general. General na yung commanding general ka, tapos yung asawa mo, kung mag-aasta, kala mo, mas mataas parang ko sa'yo. Ayoko ng ganun. Marami kami nakita mga ganun dati. Kadete pa kami. No? Hanggang sa nag-official kami. Kaya nga, nung kadete, ayoko ng ganito. Ayun, standardized lahat ba? Ewan ko, hindi sinundan ng ibang corps commander Ang gusto ko kasi maging standard siya. Long gray line, tuloy-tuloy ba? Para makita nyo hanggang ngayon, nababalitaan ko, may mga asawa ng opisyal, talo pa yung rangko ng opisyal niya. Ng asawa niya. 4-star general, 5-star si Mrs. 3-star si Mr., 4-star si Mrs. Kung mag-attack, kung mag-uutos sa mga sundalo, gago pala itong mga asawa, pwede mag-uutos kayo sa sundalo ninyo na hindi naman nag-training yung mga asawa ninyo. Tapos kung mag-utos, nirespeto kayo, mga misis ng opisyal. Pero hindi dapat kayo na matalo pa nyo yung rangko ng asawa ninyo. Hindi mag-uutos kayo basta-basta sa mga sundalo ninyo. Susunod yan kasi nirespeto yung asawa nyo. Pero kung abusuhin nyo naman yung mga mura-murahin nyo pa yung mga sundalo, sabi ko nga minsan sa mga sundalo ko, sampalin nyo. Pagka nakita niya ganyan yung asawa ko, sampalin nyo. Sabi ko gano'n sa mga sundalo. Sure naman. Pagkasapakin nyo kami. Hindi. Tayo may mga pinagsamahan. Sama-sama tayo sa upakan sa kalaban, bakbakan. Tapos nun pagka ganyan na misis, hindi turo yung misis, tapos nun kung tatratuin kayo na parang animal, hindi tama. Respetuhin din kayo kasi nirespeto ko yung mga sundalo. Ganun Kaya nga ang daming mali. Sorry, nag-resign ako Kasalanan ko nag-resign ako. Kung di ako nag-resign, dahil ko sana binago, no? Ay, nako. So ngayon, ang problema natin, buong Pilipinas na pala, hindi lang AFP, hindi lang PNP, buong Pilipinas. Bawat pamilyang Pilipino may role. Ayusin ang Pilipinas. And tignan niyo yung problema natin. So ano na yung problema? Problema yung mga politiko magnanakaw? No, simptomas lang yan. Ano yung sinasabi pagka yung basura mo tinapon? Di ba, babalik din sa'yo, babalandra din sa'yo, ibabalik sa'yo ng baha. Yun yung problema, tayong problema, mga kababayan. Tanggapin ninyo,
kayo rin ang problema. Pamilya ninyo, pag-aruga ninyo, pagpataki ninyo, kung kunyari tama yung palaki ninyo, fine, congratulations. Pero pagka mali yung palaki ninyo sa mga kabataan, mamana-manayan yan, makaka-impluwensya pa yan ng mga kabataan ng ibang pamilya. Na ito, walang sungay, ito, may sungay yung anak mo, magiging demonyo rin yung anak ng iba. Kasi gago eh. Kaya ano yan eh, peer pressure. So pagka hindi natin naintindihan yung talagang totoong problema natin, it's in the production line talaga ng Pilipino. How we are bringing out Filipinos in the past 40 years is substandard. Walang ano. Kaya nga, we have to solve the problem because another 40 years like this, isipin nyo kung saan pupulutin yung bansa natin. And we deserve that kind of country kung wala tayong gagawin tungkol doon. Kaya that's why ang akin, ang paniniwala ko, ako lang naman yon, paniniwala ko, kailan talaga natin mag-reboot tayo. Reboot talaga. Kailangan natin mag-reboot, na-shut down natin, kailangan natin i-remodel talaga, reorganize, restructure, whatever word you want, basta kailangan doon, restart ulit tayo. Yung natin, ayusin na natin. Kinakailangan alam natin kung ano yung gusto natin, kinakailangan alam natin problema, kinakailangan alam natin kung paano susolusyonan yung problema. Pakinggan yung mga politiko ngayon. Wala kaya yata nadidinig na ano eh. So, marami, pangako, marami kung ano yung ano. Pero gagawin ba? Hindi. Pagka nanalo na, wala na. Astang mayabang na. Tingnan niyo yung mga tulpo. Ngayon, tingnan niyo yung tulpo. Ako, nayayabangan ako sa mga tulpo na. Dati, hindi naman. Dati, mayabang na raw. Usapan dito sa amin sa pagkainan. Dati na raw ganyan yung mga tulpo eh. Tingnan nyo ngayon, lalo na, senator. Nag-senator lang. May ano pa yung maging presidente ng Pilipinas o maging vice president. Lalaban pa yan. Kaya atat na atat silang impeach Inday Sara to eliminate the competition. And kayong mga senator, no? Let me tell you, sinabi ko rin na even if you impeach Inday Sara, even if you decide, you get a 16 vote, impeach Inday Sara, people will not care about it. No? People will just install her as the president. Kayong mga nagbabalak kasuhan si Inday Sara, wala rin eh. All the people will do, punitin nila yung constitution and then they install Inday Sara. Gusto niyo ba ganun mangyari? Kaya wag niyo puwersahin yung kagaguhan na yan. Ngayon, ang Pilipino sumusunod sa batas. Ang pinakamasamang mangyari, punitin ng Pilipino yung konstitusyon at sabihin, mga putang ina nyo, we have enough already. Binaha kami, ginago nyo kami, ninakawan nyo kami, tang ina ninyo, gusto nyo pa, susunod kami sa inyo, gago kayo. Yun iwasan nyo. Kaya, ngayon, binaba ang tao. You be present. You attend to the people who are suffering. Hindi yung putargis kayong mga animal kayo. Wala kayong kapuso-puso sa mga Pilipino. Wala eh. Inggit na inggit kayo sa mga Duterte kasi sila, ngayon nahanapan, nasaan na yung mga Duterte? Nasaan na? Wala nang budget eh. Inaano ninyo mga Duterte ngayon. Sira ulo to mga gagon to. Maingit na inggit kayo sa mga Duterte. Kasi sa kanila, bukal. Kung bukal sa puso eh. Hindi nyo kaya na magdidrill kayo ng butas, palilitawin yung pilit, yung tubig. Hindi. Sa kanila, bukal. Natural na lumalabas yung pagmamahal sa kapwa. Kayo, kailangan nyo kung ano-anong gawin ninyo para lang bilhin nyo yung tao, pakita ninyo, etc. etc. Walang kakwenta-kwenta mga ano. That's why, wala mangyayari sa atin, mga kababayan. Kaya, baha dito, baha doon. There will be more baha. Swerte kayo, wala pang lindol. Pero June ang Pilipinas sa lindol, sabi ng langit. So pagka naglindol yan, sabay-sabay yan, ay, titestingin tayo ng langit eh, if you will curse God or call on God. Then He will decide if God will help us or not. Right now, we are being tested by God. He's trying us. He's looking at us and then see if we will come out in flying colors. No? Parang job story, no? Parang job na story. So, let's stay kung ano mangyayari. Let's see ano mangyayari. Maraming salamat sa patakulay. Linker impeachment won't work against Inday Sara. I agree. Linker, she is truly the one who will become president in 2020. Baka earlier pa nga eh. Whether they like it or not, she is destined to lead our country. Maharlika. Thank you. Thank you. Sino to? Ruth Yoshinobu, maraming salamat sa pakulay mo. Maraming salamat ha. Ayan na may mga tuta, nagsisimula na. Kumota na ako. Ay mga tuta eh. Heidi Ching, salamat ma'am. Ruth Yoshinobu, thank you. Linker, thank you. Thank you Ruth ha. Habis pa more. There are trolls coming in. Shamelessness. People's money is being paid to you. Karma. Yeah.
Ang sa akin, ang proposal ko, lahat ng troll, mabe-verify natin yan. Lahat ng troll, ah, they will be invited, they will be, may kaso, no? They will face the court of the people, and then, if found guilty na nag-troll kayo, may ebidensya, may magkakanta man dyan, may magkaroon ng state witness dyan, tapos noon, dala kayo sa isla. Kasama yung pamilya nyo, sama-sama na kayo doon. Kasi, una, tumanggap kayo ng pera na nakaw. Alam ninyo ang handler ninyo. Kung sino-sino. Congressman, senator, mga sekretary, Malacanang, no? Alam nyo kung sino. Now, pag umikot ang gulong, kahit saan lupalop kayo magtago, matutuntun kayo. Well, anyway, kung magtago kayo, your life will be miserable, no? Kaya kayo mga troll, mag-enjoy kayo hanggang ngayon. There is a choice. Magtrabaho kayo ng maayos. Hindi magtatrabaho kayo, kaka-troll, kaka-paninira sa amin, kakabira ninyo, kakabago ng naratibo, tapos nun, sumusweldo kayo ng pera ng taong bayan. Mga animal kayo. Kaya kung umikot ng gulong, talagang yung lahat ng troll, kulong kayo, lahat kayo. You will be tried, and if found guilty, you will be there sa isla. Ay, lalakas ang loob nyo, ha? Sige. Kasi, merong presidente na sumusuporta sa inyo, mga politiko. Sige lang, enjoyin nyo. Because hindi yan mag-forever. No, matatapos din yung ligaya ninyo. Ayan na, mami. Tuta. No. Yeah, Ruth Gasinapo, 19 months. Ay, 19 months. Thank you, ha. Matagal na. Thank you, Ruth, ha. Happy Spamor, God bless our country. I love Baby M. So, a demon is a demon, so even the children, allies, and supporters are demons. O nga, Noel Gutierrez, that's what you call General Ashma. Heidi Ching, sir, there are so many useless Filipinos instead. Expand your mind. Envy is what you show yourself. Pathetic creatures. Uy, daming troll. Thank you, Bicolanong Makulit. Thank you, Bicolanong Makulit. Linker, ano kaya nasabi ng mga lokong mga troll na to? At least nagsasalita ako, no? Hazel Aquino, let's look for flood control for the super flood. I hope those who stole the flood control of 1.2 trillion, first day they will drown in the flood. I don't think God will let them die na abruptly, eh. I think God will let them suffer, no? By the people's hand. Heaven will not deny the people of retribution at saka reckoning, no? We are given the leeway. We are given the leeway how to do it, how to chart our destiny. Yung mga superpowers na yun, walang magagawa. Wala sila magagawa. So, it's up to you, mga kababayan. It's up to you. For as long as pinapayagan natin yan, it will continue on. Another 2 years kay Marcos and another so many years. Kahit kay kung sino man yung magiging presidente, because hindi tayo mag-reboot, eh. Kung nag-reboot tayo, mababago na yan. Mahal kayo reboot. Para maayos. Okay? Dami. Rowena Pimentel, no one rescued in the flood. Aray ko. Capdado, how did Romero get the Gold Cross? What is he? The most decorated soldier. Tinanong ni Ronaldo Nieras. Ang Gold Cross, napakahirap kitain. Mamatay-matay ka dyan, no? I was recommended for Gold Cross. Hindi ko nakuha. Hindi ko na pinursu. I have, sabi sa akin, I had, ang tag dito, DCM. DCS pala. DCM, gamot yun, eh. Tinuturok sa kambing. Distinguished Conduct Star. Pero hindi ko na hinabol, eh. Kasi nakapag-resign na ako sa serbisyo. Sinabi sa akin ni, at that time, Colonel Pangilinan, 2004, way back 2004, kung nakuha ko na yung order ko sa DCS because of that 89. Meron ba, sir? Hindi ko alam. Nirecommend kami lahat. Kami nung mga nag-negotiate sa Makati. Okay, Tapos sabi ko, pero I won't wear it naman. Why? Kasi hindi na ako nag-ano, eh. Hindi na ako mag-uniform. So, yun. Saka I don't want to wear it because ayoko magkaroon ng ganong award dahil lang sa mga ranger ba sa Makati. The fit was there, pero hindi ayaw mo isut yung ganong klaseng award dahil sa parang magkaiba kayo ng ng paniniwala ba? Iba yung ninyo, eh. Anyway, nakulong kasi yung mga ranger noon, eh. Ang usapan hindi makukulong, eh. No? Yan, yun yung tapos nun, tong tao na to, Gold Cross, Gold Cross, lumaban, may pagbakbakan. Yung ko nga, eh, yung pang Gold Cross ko, downgraded to Triple M, eh. Kaya nga, iba talaga yung nagsusut-sut ng award na peke, no?
Siya nga, lakas ng loob eh. Talagang paniwala ko, sayang yung golden opportunity doon sa Chief of Staff na, hindi ko siya tinitira, no? Hindi ko tinitira yung Chief of Staff, don't get me wrong. Ang ano ko is on the spot correction talaga. Dapat, inano kagad yun, sinita kagad yun. Para hindi na pamarisan. Kasi yung ganun mga style, masisiba eh, pagka politiko pa, yung ganun ba. Ganun Tsaka kung ako yan, gawa pa ako ng directive eh. Papuputukin ko yan na in such a way na ano yung criteria para ikaw, kunyari, kernel ka, may light kernel ka, ganun. Kasi depende sa ranko mo, meron kang tao, may command ka. Gawin ka lieutenant colonel, battalion commander ka nun. Gawin kang full colonel, 1-star kunyari, brigade commander ka. In this case, siya, Air Force, meron siyang kung ano yung nararapat na command position o staff position. The point is, how can you expect a 1-star na ganyan, tapos pagka nagkagera, yan may hawak ng tao. Diyos mio. Buti ko susundin niya ng tao. Kayo mga politiko na mahilig magsuot ng rangko, isipin nyo, hindi porke may rangko kayo, susundin kayo ng tao pagka may gera. Pagka mali kayo, barilin kayo ng tao sa likuran ninyo. No? Kaya akala nyo yung rangko-rangko ninyo, na medalya ninyo, hindi yan mapoprotektahan yung sarili nyo, dami nyo medalya. Hindi yan guaranteed protection. Barilin ka ng tao mo, gapangin ka sa gabi, saksakin ka. O, hindi na malaman kung sino yung pumatay sa'yo. Ang sisiban nyo. Kala nyo, ganun-ganun lang. Pagka gera kasi, gera, patayan na eh. Hindi na malaman kung pinatay ka ng tao mo. Gagaling eh. Ang tapang masyado na dami medalya. kaya yung mga nananahimik dati, biglang nagsalita, no? Tanongin dapat si Romero, paano niya nakuha yung gold cross na yan? Kung nakuha niya yan, ano ginawa niya? Pinabababa nila. Kung totoo yan, kunyari sabihin na AFP na totoo yan o na reserve command, then they better get reprimanded kasi bumaba yung standard. BBM said to collect the flood water first. Too late. Summer pa lang dapat ano na yan, ready na siya. Agree, sir. To you, stand for good. I believe siya. Maraming salamat, Tay Teaching. Armelo Perez. What happened in the Philippines, we deserve this. Why? Let's ask ourselves. Okay, tama. I agree. Yun nasabi ko kanina. Heidi Ching. Ma'am Linker, stay safe always. Kaya stay safe Jocelyn Olid. Sir, I sent you a PM. You didn't see it yet. Thanks. Maraming salamat, Jocelyn. I'll try to look at it now. Isulat ko na. Jocelyn Olid. Jocelyn Olid. 1957. Yes, ma'am. Thank you, Nori Sakaguchi, good morning, Chairman. Adventure. One time. Go lang, sir. Full support sa iyo. Watching from UAE. Maraming salamat. Adventure. One time. Maraming salamat. Taga UAE na moderator. Humble Reindeer. That's right. The medal seem crazy. Kalokohan yung mga medalya ng dami. Marami pa siya sa Chief of Staff. Jocelyn Oli. Hi, sir. Dada. Magandang gabi, Jocelyn. Ano ito? Aloysius Montalban. It's true, Captain. I'm sure even religions have a suitcase. The other day, it was just a little anomaly. Catholics immediately came out. They immediately rallied. Now, it's a serious anomaly. They don't say a word. Oo nga eh. Kaya nga, we have a corrupted society. We have a corrupted system. Lahat na sector. You have a president na allied with Pink Dilawan, na dati nagsusakahan yung mga yan. Dati, never more Marcos again. Marcos, never again. Sana, hanip yun. Tapos ngayon makakasama sila. Himuran sila ng ng puwit nila. Tapos si PNP, NDF. O sana, magkaka-alyado sila. At tapos nun, AFP, PNP, follow the chain of command. At nangyayari ito ngayon natin. Sa akin, mga kababayan, we better do something about it. The problem is, umabot na naman ng rainy season. And a military man, with all considerations, a military man who is banking on the civilians for support, no? When you consider the weather, lalo na ngayon kita nyo, baha-baha. How can you expect the people to move? Magbabangka kayo papuntang EDSA, magbabangka kayo papunta kung saan man kayo. Mula probinsya, Nueva Ecija, o kaya Pampanga, magbangka kayo. Wala eh. Physically problematic. At mga taong bayan, may kanya-kanya ng problema ngayon. Sa bahay nila, sa mga pamilya nila. Bahay, mga ganun ba?
mga kabuhayan nila naapektuhan, yung mga magsasaka, dapa yung mga tanim nila, etc., 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 mga sakit sa ulo. And that is the effect of flood control. The effect of corruption. So, sabi ko sa inyo, pahupain natin yung tubig, okay lang yun. Huhupain tubig, kinakailangan mo pa yung tubig, pero wag niyong papahupain yung damdamin ninyo na ituwid ito. Dating yung time na dapat ituwid natin ito. Kaya sabi ko, uy, araw-araw mag-ipon kayo 20-20. 20 pesos lang mga kababayan. 20-20, huwag kayong aasa kung may financer kayo o may financer dyan magsasabi. Oh, sali kayo sa mga rally na yan. Oh, 500 bawat isang tao. Kayo na mismo tayo individual responsibility mga kababayan. Kung magkagera man, at least meron kayong ready na pera, may ready kayong pagkain, ready kayong gamit, armas man. Yung ganun ba, pinaghahandaan natin yung satellite view, pinaghahandaan natin lahat. Yung one time, big time, hudyat, o kaya whatever. No? Ano man ang mangyari. Yun yung sa akin. So habang nandito tayo, no tayo impeachment, binaba, nakapayong ka sa loob ng bahay mo. Ayun, kami nakapayong sa loob ng bahay. Pero di ka naman makatulog kasi yung sinahod mong lata, tok, tok. O tayo lang yan. Sa loob ng bahay, kapayong ka, lintik, hanip yan. Too late. Umabot na, paano, rally na rally. O, nasa baba ka, hindi ko maayos to. Kaya nga, buy. Apektado tayo lahat talaga itong putragis na gobyerno. Sipin nyo, imbes na ayusin ko yung bubong namin, ha? Kasi alam mo magtatagulan, nandoon ako sa Maynila. No? Meeting, rally, meeting, tapos bumurahin ka pa ng mga kababayan natin. Sir, nasaan ka? Wala ka doon, kami nandoon. Gaganunin ka pa. Ay, linchak, bahala kayo sa buhay nyo. Ay, nakapayong kami. Sa loob ka ng bahay, nakapayong. Kaya nga kami, sabi namin, pasalamat pa rin tayo sa langit. Kasi tayo kumakain, kahit once a day lang kami kakain, mga senior, once a day, tamad kaming magluto. Luluto na ako pagka ako gutom na tulog pa yung mga tao. Pupuwit sa mga aso eh. So, ingay yung mga tuta. So, payong ka sa loob ng bahay. Hindi na ayos eh. Dapat yan, pumanik ako ng bubong, papatsyan mo lang, titignan mo, inspekin mo, ganun ba. Hanggang sinabot na ulan. Busy kasi eh. Bababa ka, punta kang kambingan, pupunta ka dun sa mga meeting. Tapos nun masama patingin sa iyo ng iba. Putragis to, nakranto ko. Ngayon, tatulungan ka ba mag-ayos ng bubong? Hindi. Kaya nga, ang ano ko, sige, ang ano ko na lang dyan, sige, mag-ipon na lang tayo, kanya-kanya tayong ipon, kanya-kanyang ipon, wala tayong asahan. OFW, gusto tumulong kayo. Pero sa akin, mahirap na rin humingi ng tulong sa mga OFWs kasi may kanya-kanyang problema yung mga OFWs, may kanya-kanyang pamilya rin, may kanya-kanyang mga dinadala rin. Isa yun. Pangalawa, na expecting na wala kayo dyan dito sa Pilipinas, hindi nyo nakikita actual. Hindi kayo nakakasama sa mga meeting. Demanding ako sa mga meeting. Na? Pagka sinabihan ako ng ganito, ganyan, ino-question ko yung ganito, ganyan. Ino-question ko. Diretso. Prangka ako magsalita. Kahit sino pa, kahit general, prangka ako magsalita. Wala na sa akin yung mga rangko-rangko. Wala sa akin. Ang sa akin, Pilipino tayo pare-parehas. Ngayon, kung kunyari nga, ang pinag-uusapan dito, pataasan na rangko, hindi sa akin, hindi ubra sa akin yun. Ang sa akin dito, pare-parehas tayo. May buhay tayo pare-parehas. Mamatay tayo kung mamatay. Walang maingay pasensya na kayo. Hoy! May patidi ka nga, patidi ka. Kaya nga, yun yung ano ko. Nalipasan. Unite. Mag-unite, wala namang endgame. May nagtanong sa inyo, ano sir yung endgame? Ako na lang nakakaalam na kung ano endgame. Alam ka, ma-share ko yung endgame dito sa inyo. O de, nakikinig yung NBI, nakikinig yung AFP, PNP, nakikinig si BBM. Kung gusto nyo, endgame. Ang endgame dito, tumayo mga Pilipino. Isang tayuan lang. Hindi yung ganito na rally. Gusto ko reckoning rally. And then in the end, taong bayan na masunod. Yun yung sa akin. Ay, nako. Ngayon, dahil sa baha-baha na, wala na yan. So, isa-isayin, sabi ko sa inyo, isa-isayin nila yung mga leader. Diyan sila magkamali. Pagka kunyari, ang inupakan nila ang SFGF, no? Inupakan nila FGF, SFGF, lahat ng FF. Ay, nako. Pagka inupakan nila mga diyan sila magkamali. Kaya ako, very vocal ako, sinasabi ko na the moment na mag-file ng mga kaso yung mga yan, na lalo na Bendalo, inventong mga kaso. Kasi nakita nyo naman paano inimbento yung kaso sa iba, di ba? Kay Inday Sara, nag-invento silang kaso. Doon sino to? Mike Defensor, kala Marcoleta. Tapos kay Jing Paras, invento sila. Doon sa mga senator na hinahabol nila.
pagka sila nag-imbento ng kaso sa akin at inano nila ako, hindi na ako papasok sa judicial system natin, hindi na. Kasi wala kang kalaban-laban. Ang laban ko talaga is talagang pananagutin ko kayo, mga animal kayo. Yun yung sa akin. Sorry na lang kung may sumunod sa akin. Yun. Kahit nag-iisa ako, nasabi ko sa grupo, kahit nag-iisa ako, hindi ko hingin sa inyo yung buhay ninyo. No? Kasi sa akin, matagal na akong patay dapat eh. Ngayon, kung nyari hindi ako mamamatay, I will be a David against Goliath. Now, kung gusto nyo makita yon, tignan natin. Tignan ko yung tapang ng mga animal na yan. Kasi nagtatapang-tapangan lang yung iba dyan eh. Parang gusto mong magkaroon ng mga medalya. Hindi naman, wala na may babat ba? Nagsuot na maraming medalya, ginagamit yung authority, etc. Mga ginagamit pa yung, ako. Kaya nga sabi ko, magkakamali yan. I'm giving it na may mga mitya para sumindi yung ano na yan, yung mga tao talaga tatayo, no? Nandun si Duterte, nandun si Tatay Digong, si Inday Sara, yung ganun ba? O kaya kunyari magkagera. Pero ang isa sa mitya ay ako mismo, no? Ako mismo. Okay lang sa akin pagka ano, kahit rain or shine, ranger weather, rain or shine, sumunod yung gusto sumunod. Yun yung sa akin. And kung sumunod kayo, there is a chance na maayos natin ang Pilipinas. Kung hindi kayo sumunod, then good luck sa inyo. Habang buhay kayong babahain. Tawa ko lang. Tawa ko lang. Mapala ninyo, you deserve this country. I mean, I'll be gone, I'll be in heaven. Di ba? Tatawa-tawa lang ako. So, hinihintay ko lang magkamali yung mga yan. Hinihintay ko lang sila magkamali. Ang ano dyan, there will always be time for reckoning. Alam nilang mali sila eh. Alam nila nang bubudol sila, alam nila nagnanakaw sila, alam nila sindikato sila. Alam nila ang daming sabit dito sa sindikato na to. Marami. Kaya yung iba dyan, ready silang umalis ng Pilipinas. Kaya ako, ang advice ko sa inyo mga politiko, mga tarantado, mag-resign na lang kayo. Huwag kayong magpapaabot sa taong bayan, sa galit ng taong bayan. Huwag kayong magpapaabot na sarado yung mga airport, sarado lang ng pantalan, at kahit sinong Pilipino, pwede kayong arestuhin. Nakakatakot yun. Kasi yung otoridad nandito, yung Pilipino nandito, may hawak ng mga pambambo. Punta isipin mo, senator ka, o kaya congressman ka, o general ka, paluin ka ng tubo. Punta nakakaano yun, di ba? Nakakatakot. Hindi nyo na makakontrol yun eh. Kahit yung mga leader ng opposition, hindi makakontrol yan. Sinasabi ko sa inyo, that's how I look at it. That's why ayokong mabot sa ganun. Mahirap kontrolin yan. Mahirap. Bakit mo kokontrolin yung isang bagay na yung tao eh, doon ilalabas yung galit niya talaga. Yung galit na, kasi kunyari, may namatay siyang anak dahil dyan sa baha na yan. Nasira yung negosyo niya, etc. Nagkanda baon sa utang dahil sa mga kawalang niyaanin yung mga putragis kayo, mga politiko kayo. Yun. Hawak niya tubo. Sinong pipigil sa kanya? Kahit ikamatay niya. PNP, pipigilan nyo? AFP, pipigilan nyo? NBI? Ang dami niya kasama. Galit din. Yun. Kaya, wag nyong ipuwersa na umabot tayo sa ganun. Hanggat maaari, wag nyong ipuwersa. Kasi pagka tumayo ang taong bayan, hindi na peace rally ang hinahabol, reckoning rally. No? Pananagutin kayo, may kanya-kanya silang armas na dala. May baril, may kutsilyo, may itak, samurai, tubo, 2x2, baseball bat, basta may dala yung armas. At ready silang pananagutin kayo. Matakot kayo, mga politiko. Kaya kung may pagkakataon kayo, umalis na lang kayo, mag-resign kayo. Kesa yung umabot kayo dun sa sitwasyon na tawagin nyo lahat ng santo, walang sasagip sa inyo. Kasi may anong langit eh. May basbas lang langit. Pananagutin kayo ng taong bayan. Okay, kaya nga, sige, magtapang-tapangan kayo. Wala kayo sa katuwiran. At habang binaba ang tao, pinaparamdam ng langit sa kanila. Yung, akala nyo ba yung mga bahan na yan dahil sa mga politiko? Hindi. Oo, dahil sa mga politiko. Pero, na itinatago nila, pero pinalalabas ng langit eh. Maranasan ninyo mga Pilipino. Maranasan ninyo. Yung binibuild up ng langit eh. Gagamitin ng langit yung sama ng loob ninyo eh. Para pananagutin itong mga magnanakaw na ito, mga buhaya. Yun yung game plan ng langit. Kaya nga, panonoorin ko lang yan eh. Nandun sa, kita nyo, it will all happen very natural. It will come out natural. Sipin mo yung bahain ka na, alam mo na may flood control trillion ang inabot, ninakaw lang na matarantadon to. Tapos sila,
nasa fireplace ang mga gago, tuyo sila, naka-comforter, nagkakape, ikaw putragis ka. Bang, basang sisiw ka. Basa lahat ng gamit mo, sira mga gamit mo, mga animal, di ba? Galit eh. Kaya sobrang galit. Tapos tatamaan pa sa sakit yung isang mong anak, o yung apo mo na leptospirosis, etc. Mga hospital pa, Diyos ko. O kaya may napako sa baha, may nakatiwangwang palang pako ron, napako natin. Naku, and then wala pang pera sa PhilHealth. Isipin yung perwisyo na ginawa nitong walang yung mga taon to. Kaya sabi ko nga huwag niyong pakupain yung maranasan ninyo na sama ng loob. Huwag niyong papakupain. Dalhin ninyo at ilabas ninyo sa takdang oras. Kailangan para pananagutin natin lahat sila. Okay, Tweety Bird, Pag-asa said, another strong typhoon. Yan. Oy, Tweety Bird, magaling ka na. Is expected to arrive next week. It won't enter PAR, but it will pull the southwest monsoon. Habagat, ayun na naman. Oh, baha pa more. Nerissa Messina, hello, good evening, Sir Cap Dado, and to all SFGF family and to all of stay healthy and keep safe. Live long and more power. Salute to your service to your country and people. God save them. Maraming salamat. Pati doon sa mga MUP. Yung ako nga, ilang taon lang ako nagserbisyo, malis ako, resign ako, mag-major na ako, resign ako hindi ko na inintay na lumabas yung order, pinaburak yung pangalan ko. So, dapat nga, Lieutenant Colonel, kasi one rank higher nung time na yun, one rank higher. Pag umalis ka major, one rank higher, Lieutenant Colonel. Kahit nga kunyari, asekusin ko ngayon yung aking status as a reservist kung gusto ko, I'll be a full colonel. Kasi ano ko Una, nag-active ako, nag-serve ako, may training ako, ranger ako, US ranger ako, nuclear biochemical, pathfinder, etc. Intel, tapos may combat experience, veteran, ang educational attainment ko, mabot ako ng doctorate PhD management, kulang-kulang dissertation, MBA ako, kaya ang katapat nun, full colonel ka, yun ang doon. Minimum, light colonel, pero okay yun, full colonel ako, then I don't care the rank. I don't care about the rank. Pagka nagkagere, mag-shoot ako 5-star. Mag-shoot ako 5-star. Oh. Sino aabla? Yan ang gusto ko ranko Kung may susunod sa akin yan ang gusto ko ranko. Kung hindi kaya, mag-shoot ako 4-star. Hindi, commander lang ang tawagan namin sa SFGF. Pero meron akong 5-star na saan na ba yun? May 5-star ako bibigay ko sana to kay Inday Sara pagka kunyaring maging siya sige, habang nagsasalita ako yun yung ko imbis na hindi malaki rank ko sa totoo lang ang mahalaga is yung ready ka na yung inaano mo yung mga kaya mo mag-command yun, nakita ko na, natusok na nga ako. Ready kang mag-command, yun ang mahalaga. Hindi pwede yung basta-basta may rango ka, tapos tatanga-tanga ka, tamupyo ka, nako, mahirap yun. Kaya, the worst yung, hindi mahalaga yun. Mahalaga, nakakukommand ka ng tao, susundan ka ng tao. Ito para kay kay Inday. Para kay Inday. Yan 5-star. Tanggalin ko yung stopper. Di ba? Para kay Inday sana yan o kaya kung sino man yung kung ayaw ni Resort, ako magsuot niyan What's in the rank? Ito, type lang to. Dalawa to Isa yung isang gold, isang silver. I thought of getting it para sa ating guerrilla movement na in the event na ito nire-reserve ako kay Inday. Tapos yung silver, nire-reserve ako para sa akin sana yan, pero binigay ko kay Metran. Kaya ikaw na magsuot niyan. Hindi ko na kailangan magsuot niyan. Sinut nga ni Metran sa kanyang beret. Tapos ito, nire-reserve ako para kay Inday. Kinuha ko pa nga siya ng beret na pambabae. Di ba? Commander-in-Chief the first 5-star lady 5-star of the country. Sa akin, wala naman yung ganyan-ganyan Mahalaga sa akin,
performance, I deliver. Na basta may susunod, basta may objective. Ganun. Ganda, di ba? Imagine, oh. Madam President, oh. Madam Inday, oh, para sa'yo. Si BBM sana eh, kaso hindi pwede si BBM. Ah. Ano pa to? 2025 pa to. Yeah, 2025 pa. Feb of 2025. Handa yung beret eh. Nakahanda yung beret. Tapos ako, niya ako magsuot. Pero para sa isang sa isang leader, sa isang presidente na revolutionary kung sakasakali man dumating yung panahon, nagkagera against China o whatever na gera, global war, with 120 million Filipinos, kahit may 10 ganito, okay lang. Kasi MacArthur commanded, si MacArthur, ilan ba yung tao lang ni MacArthur? 1 million yata. Si Eisenhower, 2 million. 3 million eh. Tayong Pilipino, 120 million tayo. So, walang okay lang yan. Walang kaso. Ang mahalaga lang sa akin is bas-bas ng langit. Yun yung sa akin. Hindi ko kailangan ranko. Okay. Sabi ako, papanik ako, no? Good day. Your advice for everyone is correct, Kap Dado. Kushi. Thank you. Good evening po, Kap Dado. Thank you. Good day. Thank you, John de Montana said, hi. Aloysius Montalban. Hi. Heidi Ching. Sir, those who are slanderous and destructive towards a great person, no one knows what kind of envy they have. O nga eh. Ramon Brazal, hi. Pati yung mga troll-troll na yan, hindi man lang nila ako kilala, hindi nila ako inabutan, hindi nila alam kung sino ako eh. No? And then bigla silang mambabanat, no? Well anyway, sige, bayad naman sila eh. No? So, ano lang yan, may karma eh. So, bala ng langit, ang kumarma sa kanila, bala ng langit, may pagdadaanan silang personal sa pamilya, no? May mamamatay sa pamilya nila o sa kanilang mahal sa buhay. May sasapitan silang isang trahedya. Yan ang yan ang karma ng langit. So, I don't have to do anything. Kakampi ko langit eh. Ngayon, kunyari umabot dun sa ikot ng gulong, then we find ourselves in a position na we do something about this country, na we bring about change, we reboot everything. Kasama yung mga troll, vlogger, lahat na yan. Lahat ng mga tukmoy na politiko na nagnakaw, gumawa ng kalokohan. Lahat sila huli. Lahat sila. So, pero huwag niyo papatayin. Kung manlalaban, bambuhin nyo para tumigil, and then i-deliver sa pinakamalapit na police station. Ang order sa mga police station, dalhin lahat sa Bilibid, sama-sama sila doon. For the meantime, bantag, come on down, doon ka, take charge ka na muna ron. You assume the role, hanggang you prove yourself na innocent, or pagka guilty ka, tanggal ka doon. Pero pag innocent ka, you continue until you want to retire already, or be elsewhere, you clean your name. Tapos noon, pag yung kaso naman, baka invento na kaso eh. So pag dating doon, ipoprocess sila, sama-sama sila doon until such time na we are able to get an island somewhere up north or in the south or dito harap sa East Pacific Ocean para talagang salubong sila sa bagyo, no? Make it a bad experience for them, lalo na yung babahain sila. Gusto ko yun, mabaha sila. Ayan, yun yung ang pagka-guilty talaga, kung may death penalty, on death row sila, pero pwedeng ibabayan para aminin nila kung ano yung mga ninakaw nila. Restitution, solid nila, with interest, hindi pwedeng walang interest. For the time na kailan nila ninakaw, and then ilang taon nang dumaan, may interest na yan. Na? Pag-uusapan kung magkano interest. Pasensya na kaya, malupit ako eh. Hindi pwede isoli lang yung pera. Hindi pwede. Isoli yung pera with interest. Mga animal kayo. Takot kayo kay Inday Sara, matakot kayo, mas matakot kayo sa akin. Animal kayo. Mga gago kayo. Kasi pagka every time, ang justification dyan, every time na it's the same justification na sinasabi ko sa mga tropa ko, doon sa mga sa mga Indian ko noon. Pinakita ko yung piloto na kapitan, na-vlog ko yun, na pinakita ko yung piloto, kapitan, Air Force. Bibili lang bisikleta para sa anak niya, sa Arsigas, sa Paranaque yata. Tapos noon, kasama yung asawa niya, naka-uniforme na siya, with all the medals, no? Kapitan. And then, yung asawa niya, and then yung anak niya. Binanatan yung kapitan, patay. Sumigaw yung asawa, hysterical. Binanatan din yung asawa at yung anak, patay. Kaya sabi ko, dun sa mga tropa ko, yan ang personal na yan. In the same light na, kaya gusto namin ubusin lahat ng mga ABB noon.
Kagaya nito, in the same light na nananahimik yung mga Pilipino. Meron tayong mga binotong politiko. May mga politiko tayo na inaasahan na magtatrabaho ng tama. Anong ginawa? Ninakawan tayo. Tapos ngayon, bentalo sila. Tapos binibintang nila sa mga Duterte. Binibintang ko kani-kanino. Kinakasuhan yung mga nag-iingay. No? Ngayon, anong... Kaya nga sabi ko, sa bawat... Ang justification ko na pag kumikot ang gulong, pagkukulong lahat yan, huliin lahat yan. Sa bawat Pilipinong namatay, yun lagi isipin ko, ilan yung namatay ng Pilipino. Every year may namamatay eh. Dahil sa kagagawa ng mga tarantadon to eh. Ngayon may namamatay na naman eh. Ang basa ko, 23, ang patay na eh. And still counting ha. O, ilan yung na ano sa landslide, etc. Yes, hindi nila kasalanan lahat yan, yung ganun ba. Kaya nga lang, kung nag-iisip sila ng tama at hindi pagnanakaw, nagawa ng paraan to eh, naiwasan eh. Hindi eh, ang iniisip nila pagnanakaw eh. Kaya mga walang kwentang mga tukmo itong mga ano natin. That's why I feel it's justified na hulihin yung mga yan at saka pananagutin. With interest talaga yung pera nilang ninakaw. Binabaon tayo sa utang eh, ninanakaw naman yung pera. Hindi tama eh. Sipin nyo, yung perwisyo talaga inaabot, basa lahat ng gamit mo. Putya, ano, hanggang leeg, hanggang bubong yung baha. Stranded ang tao, kaliwa kanan. Hindi naman dapat nangyari yan eh. Kung tama lang ang mga utak ng tao. Trilyon ang ginastos, di ba? Flood control. Eh, alam mo naman kung saan talaga babahayin eh. O bakit? Hindi na pagandaan yun. Bakit ngayon baha-baha, di ba? Ngayon sinasabi na, kukolektahin yung tubig. Nadinig nila doon sa vlog ko na pwede naman kolektahin yung tubig, etc. Benta natin yung tubig. Ngayon nila gagawin. Matas nila magnakaw na. Kaya nga, too late the hero. Too late. Mercedita Solo. Hello, General. Thank you. Hindi naman. Jonathan Edwards, what? Robin is, ano ito? Ano? What? Robin is a, ano ito? Ling? I don't know. What about Robin? Ano ba sabi ko? Magaling si Robin. Tama lang. Oh. Sa mga senator, isa sa naniniwala ako. Sinasabi ni iba, kulang siya sa talino, pero I think he's practical. No? I would even accept him as a vice president. Harry Ching, Senator Robin has a heart. Yeah, I agree. He is truly humane. You can really feel that and he really has intelligence. Dalawang pwedeng maging vice president so far, no? Sa mga existing. At tatlo, Robin, Cayetano, Marcoleta. Yung tatlo na yan pwede. Sa pagpilian sila, kung sino. Pag hindi sila makadecide, maghanap sila ng ano, kung sino. Then Edison Johnson, good evening, Cap Dado, watching from Cavite. Ano, hindi ba baha dyan? Wala naman kulit, hi. Esther Renante, good evening, Cap Dado. Still waiting for the day of reckoning. I believe in time God will intervene to correct the bad things in our country. I agree also. Marco Antonio Haldon, you're a bitch. Edelberto, bakit? Anong away kayo? Merong away? Nabura. Nim Portua, good evening. Magandang gabi. Good evening, sir. Marco Antonio. Edna Ogawa, good evening. Magandang gabi. Sana hindi kayo, no? Pretty Bird, Abante is looking for BP Sara saying that the country is already flooding. Where is she? Where is she? Tanga, Abante. Wala nga budget yung tao. Gago pala kayo eh. Nung nag-ano siya, pinalalabas nyo, ginamit niya yung flood control, yung ano niya, yung confidential fund para sa mga socio-economic tree planting, etc. Diyan sa mga disaster relief. Tapos ngayon, hanapin nyo, gago. Kayong mga pumaldo-paldo, saan kayo? Kayong mga ungas. Lakwatsero, sir, there's another shooting in Zamboanga. Kaya nga, students are involved again. The government is really lacking in security measures. Ang problema, kung mayaman yung estudyante, sumakay sa kotse, paano mo ma-check yung dala niya? Kinalas niya yung baril, nilagay niya sa backpack niya. Hindi naman titignan ng mga nag-aatid sa kanya kung may intensyon. Hindi mo pwedeng ipataw yan sa mga security personnel sa eskwelahan. Hindi rin eh. Kaya nga, paano? CCTV pwede. Pero sa pamilya talaga eh. Sa pamilya. Sa environment na kinikilusan. Ngayon, ang bibintangan nila is yung mga video games, yung mga ganon. Not really eh. Not really. Lahat tayo exposed sa video games eh. O bakit may mga pamilya, hindi ganun yung mga anak? So, na kailangan intindihin masyado yung problema. Intindihin. Ano yung naging reason? Nag-compel to sa bata na kuhanin niya yung baril. Alam niya hindi siya pwedeng magdala ng baril. Kinuha pa rin niya and then namaril siya. What is that reason? That
Ano yung compelling reason at the same time? Ano yung what made him do it na yung lakas ng loob ba? Anong nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Nakakasama ba siya sa firing? Mga ganun ba? Ninervyos ba siya nung ginagawa niya yon? Ano yung mga ano na mga witness? Ang daming mga dapat mga itanong at makuha yung sagot. Hindi yung basta-basta magsasalita and then haka-haka. Hindi natin alam. Okay, Pretty Bird. Including Quezon City late announcement for suspension of class. You see? Sino yan? Belmonte. No? Ano ito? Gerald Calzado. Black Cap. Blessed good evening po, Sir Chairman, SFGF Retired Scout Ranger Cap, Dado Enrique, and to all the commander members of SFGF. God bless us all. Larry Aro, magandang gabi sa iyo. Joey Fernandez, where is the goat that died? Joey Fernandez, anong goat na matay? Ang namatay, aso. Aso ko namatay. Excuse me. Good evening, Sir Dado. Heidi Ching, good evening, Sir everyone. Stay safe. Pretty Bird, ano ito? Sino to? Joey Fernandez. Where's the goat that died? Kung ang tinatanong niya kunyari yung sa farm, yung namamatay na kambing doon, binabaon namin doon. Hindi namin kinakain. Kasi pagka kinain mo, baka magkasakit pa yung tao. Baka malipat yung ano. So, pagka namatay doon, hinuhukay, binabaon namin. Reynaldo Doble. Good evening, Supremo. Ngiwi-ngiwi's legacy is widespread theft, robbery, and a plague on the Filipino people. John. Good evening, Capdado Din Marie. Hi. Erlinda Flores, good evening, Sir Cap, and to all the Filipino survivors. Gerald Calzado, hashtag nasan Kim Bonjing, Timberslows, Crocs Country. Gerald Calzado, Alamano, Dep, Crocs Country, yay. Ay, Gerald Calzado, breaking news then, Bangag is now Bangag, hey. What is happening to our country? Terrible, sabi ni Bis Jap. Gerald Calzado, may flood control, Bangag project, Badjan, yay. Wala bad trip talaga. Nakakainis. Okay, thank you ulit kay sino ito kay Ruth Yoshinobu, maraming salamat ulit sa pakulay. Luke Daylan. Sir, good to hear you're on Duterte side. On the other live, it's all about slandering the Dutertes. Saan? Sino nagla-live? And then, di ako talaga, paano ba, how do you put it? When you go personalities kasi, pwede kang mawala. Mga Pilipino, no? When you say Duterte ka, when you say Marcos ka, pwede kayong mawala. Mas maganda sabihin mo, sa Constitution ako, sa Pilipino ko, sa general, sa lahat ng Pilipino, majority na Filipinos, kasi that's democracy, 50% plus 1. Yung concern concern nating lahat, is a good Philippines, no? Magkaroon tayo sa magandang bansa. Yun yung concern natin. Regardless kung sino yung pinuno dyan, kay Bobo M, o Bangag M, o si Duterte, na ang pinakita ni Duterte kasi is tangible and intangible. Build, pinakita yung mga hindi magawa na ibang presidente, ginawa niya. Pinalibing yung tatay ni BBM. Imagine gawin mo yun. Sa kanya basta ilibing yung tao yan presidente yan Hindi naman proven na kriminal yung ganun ba. Pinalibing Tapos gago tong BBM, pinadala siya sa ICC. Gago Walang kwentang Pilipino si BBM. Tapos itong si Duterte, maraming Pilipinong tinulungan. Maraming Pilipinong tinulungan. Na iba siya. Si BBM, wala That's why, nagkataon si Duterte, nasa side ng Pilipino. That's why, ako mismo, I like the Dutertes. I like Digong, I like Inday Sara, even Pulong, and Baste. Because, kita mo, hindi panggap hindi hipokrito Totoong puso sa akin, madali mag-identify kasi yung parehas ng tabas Naintindihan mo kagad. You can easily spot a person na totoo at yung hipokrito. Hipokrito tong kay Marcos Hipokrito tong mga congressman, etc. Totoo Si Duterte totoo. Kaya nga yung sinasabi nilang impeachment, to hell with it. Kahit ano sabihin nila, hindi maniniwala ang tao sa dulo pagka si Inday, ginilty nila. Kasi alam ng tao, ginamit yung pera sa tama. Hindi nila kayang i-link yung kay Inday. Bigyan nyo, mami, para hindi mag-ingay. Gusto na humingi ng buhatin nyo na lang, pakibuhat na Kaya yun yung si
Kahit anong gawin nila eh. Kahit tawagin nila si Colonel La Chica. Kahit tawagin si Colonel La Chica, ano sasabihin sa kanila ni Colonel La Chica? Oh, marunong pa kayo doon sa Colonel na nagde-devise ng kanya-kanyang diskarte yan kung ikaw ang operative. Ikaw magpapatupad ng doon sa implement ng Intel Fund, confidential fund, para maiwasan na yung mga estudyante ma-recruit na si PPNP-NDF. So, wag nyo nang pakialaman kung paano discarding ginawa ni Colonel La Chica. You have to respect that. Otherwise, kayong mga panggap-panggap, kunwari alam ninyo, magaling kayo, mga animal, hindi nyo naintindihan talaga. The mere fact yung mga tanong ninyo, sa senators, no, pati congressmen, hindi nyo naintindihan. At ang nangyayari dyan, naghihintay yung CPP, NPA, NDF, mga bayan black, hinihintay talaga how it was utilized para ma-neutralize nila yung mga asset working against the CPP, NPA, NDF. In recruiting, yung mga kabataan. Ngayon, kung kayo mga Pilipino, tahimik kayo, yan yung gusto nyo ma-impeach Inday Sara, ma-impeach Inday Sara. And then, mawala yung pagkakataon ninyong tuminong Pilipinas. Kung naniniwala kayo sa narrative nitong kabila, ng admin, kaya naman ganyan sila, natatakot sila, mga nagnakaw sila eh. Pananagutin sila ni Inday Sara. Yun lang yun. Kaya binigbintang lagi, lahat sa Duterte. Kaya magising kayo sa katotohanan, mga kababayan. Yang flood na yan, yung mga baha ngayon na nangyayari, katibayan yan. Pinadala ng langit yung baha para makita ninyo yung katotohanan. Inday Sara, 125 million. Questionable, inauthorize ng COA, yung 50 plus million, 73, kinwestiyon, ni notice of disallowance without even checking kung paano yung yung resibo, etc. Table audit ang ginawa. Oh, paano masasabing i-disallow mo? It's a matter of mag-usap kayo. Ganun ba? Yung pinadala mong COA hindi nga alam na hindi nga marunong mag-handle ng intelligence operation So how do you expect this COA to understand? O notice of disallowance ang pinaka-safe para wala na lang masabi sa kanya. Pero ang tanong, tama ba yung sistema na ganon? Tama ba yung mga tao na pinapa-audit mo ng confidential fund na hindi nakakaintindi ng intelligence operation, confidentiality? Anong gagawin mo? Ikaw ang disbursement officer. Kaya ingay ko nung nadidinig ko yung impeachment. Hindi ko na nga binlag kasi para madinig nyo sa ibang tao, wag na lang sa akin Mura ko na mura Putang ina ninyo, gago kayo pala Gusto ninyo, yung disbursement officer ang pupunta dun sa kausap nila. Kung commander ng NPA yun. Commander ng NPA o kaya isang asset na NPA, na recruiter o kaya teacher. Isipin nyo anong gagawin ng ACT sa kanya. Anong gagawin ng leftist organization doon sa tao. Pakatay sila. Anong gagawin ng NPA doon sa commander? Malaman nila na ang nirequest ko niya rin ng commander ay gamot. Okay, barangay captain, gamot ang nirequest niya na bayad sa kanya para wala siyang hawak ng pera, para gamot na pamimigay niya kasi yun pinaganda niya. Paano kung yung civic organization, taga Red Cross kunwari, gamot na lang, etc. Hindi natin alam Ang punto, kung ako yung SDO, no, disbursement officer, ang sinasabi pakimaingay, ang sinasabi ng joint circular, ako lang dapat. Paano sila Chika? Yan nga yung nagre-record ng mga tao Siya nga yung magpapa-implement ng lahat. After all the gathering of intelligence ng lahat ng case sa mga officers na yan at may mga assets sila. Sasabihin sa kanya siya yung and then, sige, go. Larga. Receive. Ganun And then sila, go. Receive. Kolekta, yun ay bigay kay SDO. Anong gusto nyo? Si SDO pupunta sa bawat asset? Kung sabihin ng asset, sino ka ba? Wala kami tiwala sa'yo. Katayin pakite. Ang pinag-usapan dito, yung buhay ng asset. How do you preserve na yung asset and the handler relationship of trust and confidence nandoon. Papupuntay mo ibang tao kasi merong circular na nagsasabi, dapat yung SDO lang ang nagre-release ng pera. Gago pala kayo Hindi nyo naintindihan nyo sa COA. Siyempre hindi nyo maintindihan. Kaya notice of disallowance. Putang ina. Ano gusto nyo? Lagay sa hindi lang ang mapepeligro dyan yung buhay ng mga asset. Pwede rin na maging doble kara yung asset. Pwede nangyayari yon, doble kara. Na mapepeligro yung intelligence agent mo, suntalo na natin yon. Na handler, kapitan siguro yon. Tiniente, kapitan, major, colonel, gano'n. Handler siya, kung high level, mga colonel pa. Tapos nun, magkakaroon ng duda ito sa kanya. Anong gagawin niya? Sineset up mo ko, unahan kita, barilin. Yun. Barilin. De patay. Mapepeligro, hindi lang yung asset. Pati yung
serviceman, pati yung sundalo natin, mapepeligro. Pati yung mga civilian contacts, mapepeligro. Anong ginagawa nitong impeachment court? Ay, nako. Anong ginagawa ng prosecution? Kaya nga napapamura nga ako mga gago to, animal kayo. Hindi nyo alam yung nangyayari. Pinipilit nyo ungkatin kung ano nangyari. Sinasawsaw ninyo na merong ginawa sila, pinagkakita nila yung pera. It's a matter of trust. It's only 125 million. No questions asked. Pagka ganon, ang objective, mapigilan yung mga estudyante ma-recruit ng mga itong gagong CPP, NP, NDF. Mapigilan. May after intelligence report. Yun, basahin nyo. Enjoyin nyo, basahin ninyo. For whatever na nilabas doon, ibig sabihin, cleared yun nilabas, and then for your eyes only. At tsaka nyo ngayon anuhin, sitahin. Wala nga kayong clearance Wala sa rangko nyo Sa mga COA na magte-table ka lang nga. Table audit. Hindi mo pinuntahan yung tao. Tapos kukwestiyonin nyo yung acknowledgement receipt. Ngayon, subject of impeachment, yung acknowledgement receipt. At palalabasin ng opposition, ng prosecution, gago si Inday Sara, gago si Colonel Lachica. Wala sa hulog. Hindi niya pwedeng kasuhan yung tao, si Inday Sara, kasi nandiyan pa yung proseso. Pwede pa niyang i-question yung notice of disallowance hanggang Korte Suprema. Hindi pa tapos yung proseso. Tapos pinipilit yung impeachment. Kaya nga, dapat yan, iyan na kagad, dismiss na, sayang yung pera natin. Gago tong natin Nagpapalabas sila. Trial by publicity. Hindi bale. Pagka umikot ang gulong, mag-trial by publicity rin tayo. I-televise natin lahat ng kaso nila. Magago to i-trial by publicity natin lahat itong mga may offense sa taong bayan. Flood control Di ba ikaw yung nanduduro noon? Ikaw yung nanduduro noon, di ba? Akala nyo kung magpa-contem-contem kayo, mga animal kayo? Magkano yung kotse mo? Magkano yung bahay mo dyan sa, di ba? Kasi sisitahin lang natin lahat. May mga asset tayo intelligence lang naman yan malaman natin. Tapos, yung baka pamilya niyan, isuka siya para lang may ex-deal. Yung kabit niyan, yung mga kabit nila, yung pamagsalita. Kaya nga, panagutin na lang natin lahat. Okay? Linker, the Dutertes have love for country, I agree, so I will vote for any of them who runs for president because they are not thieves. All the budget given to them has a receipt. Sa totoo lang nga, katiwa-tiwala sila Hindi kagaya itong mga politiko na nakakainis Correct, sir. It is possible to possible the asset, it can be a traitor. I really agree about that. Watching from Lebanon, Labi Labs, Linker, while BBM lies, the sky reveals every lie he tells. Like the flood control, he said, over mga 5,500, the flood control that was completed is gone. They are stupid, sir. Ang problema kasi doon sa flood control, gumawa ka ng isang parte, kahit matibay dito, dito hukay. Pinasok yan, natupak, na matitipak ito, dapat yung buo At saka properly. Thank you, Linker, always, sabi ni Heidi Ching. But I call Tatoy Digong, he's the great leader, this is really I saw, sabi ni Heidi Ching. Linker, the Dutertes even their children, you can feel their concern for the people, unlike BBM, who is a hypocrite, who is just showing off. Yeah, peking-peke Yung mga Duterte, totoo talaga, mararamdaman mo talaga. Tama kayo. PRRD is not perfect, but his heart is pure for the people. Pilipino lang talaga si Duterte, kahit magmura yan na magmura. Ngayon, yung pagmumura naman niya, wag takpan yung tenga mo, wag mo siya madinig. Ganun naman, you have a choice. Pero he delivers. Yun yung doon. Alam niyo, muntik na tayo maging narco state kundi nag-ano sila nag-tukhang at saka nag-war on drugs. Muntik na tayo maging narco state. Grabe, may mga general na drug syndicate May mga politiko. Iba talaga noon. Iba yung ginawa. Kaya nga lang, itong sobrang hatred nila sa mga Duterte, kaya binabaliktad nila. Kaya kayo mga kababayan, hindi dapat tayo idle, hindi dapat tayo papayag. Because bansa natin to. Pilipino tayo, bansa natin to. Hindi tayo pwedeng magpadala sa mga tarantadong mga magnanakaw na yan. Kaya ako nagagalit. Kaya, iandaan nyo lang yung pag-ipunan nyo araw-araw, 20 pesos a day, pag-ipunan nyo, itabi nyo para pagka kailangan, one time, big time, meron kayong makakadalo kayo, makapunta kayo. Hindi yung maraming dahilan, wala kayong etc. Pag-ipunan nyo na ngayon because abutin to na October, November. So, August, September. Ako, sinimulan ko August 1 sa buong August nga kahit sa 20-20 nga lang Ako sa akin nga, kagad, 50 para top card, 1.5 kagad, tapos tabi na yon. Naka-standby lang yon para pagka kinakailangan kong bumaba na Manila, okay na ako. May pagkain ako, may pamasahe ako, may gamit ako. So ready ako, patay kung patay.
Yung kung walang ibang kasama, manigas ang Pilipinas. You lose the chance, mga Pilipino. Pero there is a chance na mabago natin to. Once and for all. A few good men, a few good ladies and men, a few good retired, a few good concerned people, and probably part of the AFP at part of the PNP will come to think about it na something's got to be done about it. Huwag kayo natatakot dyan sa mga banat nilang, banata kayo na inciting. All I have to do is tear the Constitution. Naniniwala ako sa Constitution. Pero huwag niyo ako papwersahin, kayo mga nasa gobyerno, naniniwala kami sa Constitution. Yun nga gusto namin implement eh. Ninanakawan niyo kami, mga ungas kayo. Huwag niyo kami persen, punitin namin Constitution, gumawa kami ng bago. Mga animal kayo, at takulong namin kayo lahat. Kaya galing-galing at naniniwala kami sa batas. Pero yung klase ng batas ninyo, mga animal kayo, matakot kayo sa amin. Kasi pagka pinairal namin yung batas namin, manigas kayo. Takot kayo sa amin. Yung batas namin, batas ng langit. Habulin namin kayo lahat. Nandito na lang ako. Thank you ulit kay, sino naman to? Luke Dilan Pia, maraming salamat sa iyong pakulay. Maraming salamat. Moderator, pa pala moderator. Okay, maraming salamat sa iyo, Luke Dilan. Pia, thank you. Catherine Francisco, sir, the corruption has gone even worse because of resolution number 10. Kaya ako nagagalit dyan kasi sa akin, lahat sila nakikinabang sa resolution 10. That's why pagka kunyari, nagkaroon tayo ng declaration, mga kababayan, right away, we abolish resolution number 10. Right there. Tapos, hindi na kinakailangan maghintay tayo ng mga deliberation sa Congress, sa Senate. No. Pagka tumayo taong bayan, pagka tumayo tayo, right there, one of our declaration, we are rescinding resolution number 10. Lahat ngayon, etc. Yung mga ano na yan, we are ordering a full disclosure, investigation, at ano tawag doon, restitution and reckoning dyan sa accountability dyan sa flood control scam na yan. And then, yung mga confidential funds na yan, wala na. Lahat ng confidential fund tsaka intelligence fund, wala na. Abolish na. Isang agency na lang maghahawak. Yan. Gusto nyo magkaroon ng intelligence fund, i-clear nyo doon sa agency na yan. National Intelligence Department, headed by a secretary. Sige, tingnan natin. Mga angas-angas ninyo, Intel fund kayo, Senate, Congress, Malacanang, wala, naka-intelligence fund. Isa na lang, ito na lang. Tingnan natin. Yan ang bibitayin natin. Yung, sorry, sir. Yung head niya na general, yan ang bitayin natin. Sorry, sir. Matino yan eh. I'll stand for him. I'll stand by him. Sino man yun. Kaya nga, maayos natin to. Sa totoo lang, mapapatino natin to. And ang wish natin dyan, walang iyak na Pilipino. Walang iyak na Pilipino sa sarili niyang bansa. Kasi yung government, responsive, preventive, preemptive siya. No? Inisip niya Pilipino. Ang pusong Pilipino yung gobyerno. And ang tama doon is Sara Duterte. Not because she's the right person of all the candidates now, of all the people now in government. It's Sara Duterte who has the capacity to lead the country. She has a heart. Yun. Hindi pwede si Escudero kahit he has a heart. Evangelista, he has a heart. Hindi Sara, she has a heart. Really, she has a heart. From the time na binuntal niya yung sheriff na yun, pinalalabas nila na meron siyang tendency na arrogante, etc. To the time na hinamon niya yung sinabi niya, pupugutan niya ng ulo si BBM, gusto niya, ini-imagine niya. Sa galit yun. At tapos nun, itong si Laika, Attorney Laika, love you, Attorney Laika Lopez na pinagtatanggol niya. That's the kind of president we need. Ipaglalaban tayo. Nandoon siya pagka may sakuna. Kasi haharap ang Pilipinas sa sakuna eh. Haharap ang Pilipinas. Kaya nga, not with BBM. Yung ano na yan, yung Paxilica na yan, not with BBM. With Inday Sara, payag ako. Because kahit hindi ako nakatingin, kahit hindi tayo nagano, alam natin na hindi tayo ibebenta ng Inday Sara. Yun eh, may kredibilidad eh. Kaya kayo mga Pilipino na naniniwala gago si Inday Sara, sorry sa inyo, mas marami kami naniniwala na matino si Inday Sara. Demokrasya tayo. Otherwise, sumalis kayo sa bansa. Okay? Sumama kayo sa isla. Hi, Richeng. Opo, Ma'am Richeng, always thank you. Mujen, we need a reckoning rally. Supremo, we can't afford to ask for the resignation of this police president. Hindi resignation ang sa akin. Ang sa akin, terminated yan. Okay, terminated. We do not give him an option. We just, he's terminated. Lahat sila terminated. And we choose to install the good president. Someone we believe in. We all believe in. Yan, yun sa akin.
Pero sa ngayon, hindi pa. Nakita ko kasi nandun tayo sa ongoing impeachment. Panoorin natin, hintayin natin, sunugin nila yung sarili nila. Hintayin natin na sikatin nila si Inday Sara at lalong makita ng tao, si Inday Sara lang ang nasa tama. At lahat yan, delikado. Lahat yan ay may problema. Kasi habang tumagal yung impeachment, nakikita ng tao ano kasalanan ni Inday? Yun. Kaya lalo siyang titibay, lalo siyang lalakas. Itong catch nga kahit impeach nila si Inday, kahit iboto nila, hindi papayag ang tao. Yung nakikita ko, hindi papayag ang tao. Anong gagawin ninyo? Bibit-bitin nyo si Inday sa kulungan? Nako, subukan nyo. Yung tapang ninyo, subukan nyo. Ganun yung tao, lalaban ng tao. When you have a charismatic leader, like Inday Sara, when you have a truthful leader, a leader of the masses, a leader of the Filipino people, the daughter of famous leader, Duterte, ay sus Ginoo, and then an anointed leader by heaven, nako, good luck sa inyo. Hindi papayag ang taong bayan ano si Inday. Gawin nyo na lahat ng gusto nyo. Kahit subukan nyo patayin yan. Subukan nyo patayin. Ay nako, hindi nyo mapapatay si Inday. Hindi nyo kayang patayin because gwardyado ng mga anghel si Inday. May standing order ang langit na, pag kami nangyari dyan, si Santi kayo ganun. Kaya grabe yung security ni Inday. Hindi yung hindi yung presidential. Hindi. Anghel ang security niya. Kaya hindi nyo kaya. Hindi nyo kaya. Kaya, Madam Inday President, get ready. Yun lang yun. Get ready. Dasal ka lang araw-araw. Kapag ka nandyan na, huwag mo na hintayin 2028. Hindi aabot ng 2028 yan. Hindi kaya ng Pilipino, 2 taong pambaha. Hindi kaya. 2 taong pananakawan. 2 trilyon kada taon na nanakawin. Ibabaon ng Pilipinas hanggang 24 trilyon. Hindi kaya And dapat tayuan. Ay mga kababayan, dapat tayuan. Tayuan. So naghihintayan kasi. Taong bayan, mauna, then Inday Sara. No, hindi pwede mauna Inday Sara. Tapos sama kayo, no? Kaya kung ano man yung kulang dyan, tayo magpuno. Tayuan natin. We put the right president. Yun. Yan tatakutin tayo. Kaya natatakot. Nasa tama tayo. Nasa tama tayo. Ngayon, kung ang gusto ninyo ganyan, na presidente, ganyan administration, bendalo, sige, bahain kayo. Aabot yan ng lubog kayo. Tingnan natin. At pagka it-rains 40 days and 40 nights, the Great Flood in the Philippines, ay, Diyos ko. Subukan natin, tingnan natin. Tapos wala lahat ng aanihin na magsasaka. Wala lahat. Saan tayo? Import tayo, sakay ko na pera. Tapos yung import, pagkakakitaan pa nila. Import mo lahat ng gulay. Sira lahat ng gulay, sira ng mais, sira lahat ng tanim. Paano? Lunod lahat ng hayop. Baka, baboy. Import kayo lahat. God can make our lives miserable just to drive home a point. What is the point? You better know what you're up against. You're against the demons. You're against the Tapos kayo wala kayong pake. Hindi tayo mga pare, walang pake. Ay, yan. Sapitin nyo yan. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye sa inyo.